Mga Lodi, palambing po sana ako ng isang subscribe, like at pa-share na din. Maraming salamat po mga Lods. Sa nakaraan ng ating kwento ay, nagtaka si Ming kung bakit iisa na lang ang martial arts god sa Xuanshan Holy Land gayong dapat sana ay marami roon. Ipinaliwanag ng headmaster na dating ang marami ang martial god sa lugar na iyon. Isa sa mga pinakakilalang god noon ay si Emperor Kang, isang dating estudyante ng Dongqi Academy, ngunit sa isang misyon marami sa kanilang martial god ang napatay at dahil doon ay bumaba ang reputasyon ng Holy Land. Mula noon ay hindi na muling nakabangon ang kanilang lakas at kung hindi malalim ang pundasyon ng Xuanshan Holy Land siguradong matagal na itong nawala. Pumasok din sa usapan ang Vice Headmaster at sinabi na sa palagay niya maraming disciples ng Swordpool Holy Land ang galit kay Ming. Matagal na raw ang alitan nila at sa darating na kompetisyon ay kailangang maging maingat si Ming dahil tiyak na hindi siya palalampasin ng mga yon. Habang sila'y nag-uusap biglang narinig mula sa labas ang may ingay na tinig. May isang taong nagpahayag na nagtayo siya ng ring at bukas yun para sa sino mang gustong hamunin siya. Ipinahayag na magsisimula na bukas ang Hidden Dragon List Competition, ngunit bago yun ay may pagkakataon muna ang lahat na kumita ng pera. Sino man ang sumali sa labanan ay maaaring manalo ng 100,000 martial coins at ang registration fee ay 10,000 martial coins lamang. Isa pang ring ang itinayo ng Yin Yang Sect. Nag-aanyaya rin sila na magparehistro at lumaban at ang premyo naman nila ay 300,000 martial coins para sa sino mang magwawagi. Nagtanong si Ming sa headmaster kung ano ang ingay na naririnig nila sa labas at kung ano ang nangyayari roon. Nabanggit niya na ang Hidden Dragon Competition ay gaganapin pa kinabukasan kaya't nagtaka siya kung bakit ang dami nang nagtatayo ng ring ngayon pa lang. Ipinaliwanag ng headmaster na bilang mga martial artists may dalawang bagay lamang silang hinahabol, ang makakuha ng mas maraming lakas sa pamamagitan ng martial arts at ang magkaroon ng pagkakataong lumaban sa malalakas na kalaban. Bukod doon kailangan din nila ng maraming martial coins kaya't sa ganitong pagkakataon kung saan pareho nilang makukuha ang dalawang ito talagang sinasamantala nila ang pagkakataon. Iba't ibang tao mula sa iba't ibang lugar ang naroon, bawat isa'y nagtatayo ng sarili nilang arena at sabay na rin dito ang pagsusugal. Nagdagdag naman ng Vice Headmaster na kung gusto ni Naming maaari rin silang magbukas ng sarili nilang ring at lumaban dahil malaki ang posibleng kitain dito. Nagtanong ang isa sa kanila kung paano hahatiin ang kita kung sakaling sila ang manalo. Ipinaliwanag ng Vice Headmaster na may matagal na siyang patakaran, kung lalaban sila sa ilalim ng kanilang pamumuno makukuha nila ang 70% ng kita habang ang natitirang 30% ay mapupunta sa kanila. Dahil dito nagpa siya ang headmaster na tulungan sila at gamit ang kanyang kapangyarihan ay binago ang anyo ng lupa at itinaas ito upang maging arena. Ipinahayag niya sa lahat ng mga disciple roon na magbubukas ng sariling ring ang Dongqi Academy. Ang kanilang mandirigma ay nasa ikatlong antas ng martial arts warrior stage. Sino mang may mas mataas na antas na lalaban at mananalo ay makakatanggap ng 300,000 martial coins, ngunit kung matalo man kalahati lamang ng kanilang martial coins ang mawawala sa kanila at kung may susubok na hamunin ang kanilang mandirigma na pareho ng antas kinakailangan niyang magbayad ng 300,000 martial coins. Pagkarinig nito labis na natuwa at nasabik ang mga disciple, ayon sa kanila magandang oportunidad ito para kumita. Kung mas mataas ang kanilang realm sa warrior ng Dongqi Academy at sila'y manalo makakakuha sila ng malaking gantimpala at kung matalo man kalahati lang ng kanilang martial coins ang mawawala. Dahil dito agad-agad silang nagtungo sa arena upang magpatala at makilahok sa laban. Kasabay nito inutusan ni Ming si Zhang Heng na alam na raw nito ang kanyang gagawin. Agad namang inilatag ni Zhang Heng ang kanyang mesa kasama si Meiru at nagtayo sila ng sariling pwesto para sa pagsusugal na hiwalay sa arena. Ipinaalam nila sa lahat na mayroon silang mandirigmang nasa ikatlong antas ng martial arts lamang at kung may magdadala ng mas mataas na antas ng warrior para lumaban dito siguradong makikinabang sila. Ipinaliwanag nilang malaki ang kikitain ng sinumang tataya sa sinuman sa dalawang lalaban kaya't marami ang nagtipon sa kanilang mesa para tumaya. Ang iniisip ng karamihan ay mahina si Ming kaya't tiyak na matatalo siya ng sinumang mas mataas ang realm kaya't marami ang pumusta sa kalaban. Sa kabilang banda sa arena mismo maraming mga estudyante ang tumakbo papunta sa gitna at nagpahayag na gusto nilang makipaglaban. Tanong nila kung totoo bang nasa ikatlong antas lang si Ming dahil kung totoo yun at mas mataas ang antas nila siguradong madali nila itong matatalo at makukuha nila ang 300,000 martial coins.
Nagsimulang magtalo-talo ang mga lalaki kung sino ang unang lalaban, lahat sila'y gustong makakuha ng pagkakataon dahil iniisip nilang napakadaling talunin si Ming. Isa sa kanila ang nagsabing siya raw ang batang master ng Silver Family kaya't siya ang dapat mauna, ngunit agad siyang sinagot ng isa pa na kapag siya ang nauna at masyadong malakas ang kanyang atake baka hindi na makalaban pa si Ming at wala nang pagkakataon ang iba na manalo at pumusta. Habang nagpapatuloy ang pagtatalo, may isa pang mandirigmang lumapit na iba ang kilos at hitsura. Hindi siya interesado sa antas ng lakas ni Ming kundi sa kanyang katawan. Ayon sa kanya, napakaganda ng hubog ng katawan ni Ming at gwapo rin ito. Nakiusap siya sa iba na hayaan muna siyang lumaban upang hindi masaktan ng husto si Ming at masira ang katawan nito. Nang makita ng iba ang kanyang kakaibang kilos, napalingon ang lahat at nagtaka kung ano ang nangyayari. Pati si Ming ay nagulat at nagtanong sa sarili kung dumating ba siya upang makipaglaban o upang iparada ang kanyang katawan dahil hindi na niya maintindihan ang dahilan kung bakit siya hinahamon ng kakaibang mandirigmang iyon. Sa sumunod na tagpo, nilabanan ni Ming ang lahat ng sumubok sa kanya at nagwagi sa bawat laban. Maging ang kakaibang mandirigma ay natalo rin niya, ngunit sa halip na malungkot nagpakita pa ito ng kasiyahan at sinabing nag-enjoy siya. Hindi niya alam kung kailan siya muling makakalapit kay Ming. Dahil sa sunod-sunod na panalo ni Ming, malaki ang kinita nila at kahit ibinigay nila ang 30% ng kita sa academy, marami pa rin ang natirang martial coins sa kanila. Maging sina Zhang Heng at Mei Ru ay kumita rin ng malaki sa sarili nilang mesa ng pustahan. Sa huli, doble ang naging benepisyo ni Ming, nanalo na siya sa laban, kumita pa siya ng malaki. At dahil dito, napagtanto ng lahat na hindi pala ganoon kadaling talunin si Ming kahit pa nasa ikatlong antas lamang siya ng pagiging warrior dahil matibay at malakas pa rin siya. Marami sa mga mandirigma roon ang gustong makipaglaban kay Ming, hindi para sa gantimpala kundi para lamang sa practice. Naging masaya rin si Ming sa pakikipaglaban sa kanila dahil na-enjoy niya ang bawat sagupaan. Ngunit may ilan sa mga naroroon na hindi lumalapit sa ring at sa halip ay nanatili malapit kay Meiro. Pinupuri nila si Meiro dahil alam nilang pinsan nito ni Ming at bilang pinsan ay inaakala nilang makakakuha sila ng mga tips mula sa kanya. Bukod pa roon, may kakaibang karisma si Meiro kaya't hindi maikakailang inaakit siya ng karamihan sa mga kalaban ni Ming. Nang mapansin ni Ming na wala ng lalaking gustong lumaban sa kanya kapalit ng gantimpala, iniwan niya sina Zhang Heng at Mei Ru upang sila naman ang humarap sa mga nais pa ring makipaglaban. Umalis siya at nagpunta sa ibang lugar ng arena dahil nagsisimula na siyang mainip. Habang naglalakad, lumapit siya sa ibang bahagi ng arena upang makahanap ng bagong hamon. Sa kanyang paglalakad, sinabi niya kay Beng Ying na ang pakikipaglaban gamit lamang ang 30% ng kanyang lakas ay tila isang mabigat na uri ng pagsasanay. Ayon sa kanya, kung gagamitin niya ang buong lakas, matatapos agad ang laban at hindi niya mararamdaman ang hirap sa paggalaw ng katawan, na nangangahulugang mababawasan ang epekto ng kanyang training. Sinagot naman siya ni Beng Ying at tinanong kung saan siya susunod na pupunta upang lumaban, at ayon kay Beng Ying, mayroon na siyang listahan ng mga arena. Dapat daw silang magsimula sa mga mahihina muna at unti-unting tumaas hanggang sa pinakamatitibay na kalaban ang kanilang kaarapin. Habang naglalakad si Ming, nadaanan niya ang ilang lalaking nag-uusap tungkol sa Tianyi sect. Ayon sa kanila, masyadong bastos at makapal ang mukha ng Tianyi sect dahil naglagay ito ng patakaran sa labas ng kanilang arena na nagsasabing hindi maaaring hamunin ng mas mataas na realm ang kanilang mandirigma. Ang ipinapakita nilang mandirigma ay isang martial arts master, pero gusto nilang mga mahihina lang ang haamon dito. Tinawag pa nilang kahihiyan ito sa Qinglong Dynasty at tila panluloko lamang gamit ang pangalan ng kanilang dinastiya. Tahimik na pinakikinggan ni Ming ang pag-uusap nila. Naalala niya ang Tianyi sect at lalo na ang batang henyo mula sa Yi family na si Zisheng, isang disciple ng Tianyi sect. Nang marinig ni Ming ang pangalan ng sect, naisip niyang dapat niyang piliin ang Tianyi sect bilang unang hamon. Gusto niyang malaman kung sino ang henyo na kanilang ipinadala ngayon. Naglakad siya papunta sa arena ng Tianyi sect at pagdating niya roon, wala ni isang tao sa paligid, tahimik at tila walang gustong lumaban. Dahil nga sa mga patakaran nila na mahihina lang ang pwedeng humamon, wala ni isang gustong sumugal ng pera laban sa isang martial arts master. Sino nga ba naman ang gustong tumaya kung alam mong matatalo ka agad? Nakita rin doon si Zisheng, ang batang henyo na siyang kinatawan ng Tianyi sect sa arena. Napatingin si Ming sa kanya at pagkatapos ay binalingan ang nakapaskil na mga patakaran ng sect. Napailing siya at sinabing talagang makapal ang mukha ng mga ito,
Hayagan nilang isinulat na tanging mahihinang challenger lang ang pwedeng humamon sa kanilang mandirigma. Kasabay nito ipinakita rin ng elder ng Tianyi sect na kasama ni Zisheng sa arena. Habang nakaupo ang Grand Elder lumapit sa kanya ang isa pang elder na tila nag-aalinlangan sa itinakdang patakaran dahil sa panuntunang yun ay wala ni isang lumalapit upang makipaglaban sa kanila. Ipinaliwanag ng Grand Elder na sa pagkakataong ito ng Hidden Dragon List Competition hindi lamang mga puwersa mula sa Qinglong Dynasty ang dumating kundi pati mula sa Rosefinch Dynasty kasama na ang malalakas na pamilya at ang mga kilalang young master mula sa Golden Family. Para sa kanya kung makikipaglaban sila sa kahit sinong makapangyarihan at sila ay matalo hindi lang pera ang mawawala kundi pati ang kanilang dangal kaya ginawa niyang limitado ang hamon sa mga mas mahihina upang walang sinumang makapangyarihan ang maglakas loob lumapit. Sa ganitong paraan mananatiling buo ang kanilang reputasyon at makakahanap sila ng mga kalabang tiyak na matatalo. Gayunpaman muling ipinaalala ng Elder na dahil sa patakaran ng Grand Elder ay wala nang lumalapit upang hamunin sila kaya hindi rin sila kumikita. Ngunit nanatiling kampante ang Grand Elder at sinabing marami pa ring hangal sa paligid kaya hindi magtatagal ay may lalapit din at maghahamon kaya pinili nitong manahimik at maghintay. Sa sandaling yun dumating si Ming sa gitna ng arena at ipinakilala ang sarili bilang isang estudyante mula sa Dongqi Academy may antas na ikatlong ranggo sa martial arts warrior stage at handang makipaglaban. Napansin ng mga tao ang pagkabigla ni Zisheng ngunit tinanggap pa rin ng Tianyi sect ang hamon. Agad namang lumapit ang elder sa gitna ng arena upang ipaalam kung magkano ang gustong itaya ng bagong hamon. Ipinabatid pa ng elder na anuman ang halagang ipusta ni Ming ay kaya nilang tumbasan at dahil kakaunti ang mga naglalakas loob lumapit kung siya ay manalo ay bibigyan niya siya ng dagdag na gantimpala bukod pa sa karaniwang taya bilang kabayaran sa kanyang lakas ng loob na lumaban. Kinuha ni Ming ang singsing mula sa sarili at inilabas ito bilang tanda ng kanyang pustang 100,000 martial coins. Labis ang pagkagulat ng elder nang hawakan ang singsing hindi niya inakalang may maglalakas loob na tumaya ng ganoon kalaki. Napaisip siya na kahit ang kabuuang kita ng Tianyi sect sa loob ng 1 taon ay hindi aabot sa ganong halaga. Kung matatalo si Ming tiyak na malaki ang mapapakinabang ng kanilang sekta. Natuwa rin ng Grand Elder at kumpiyansang inisip na dahil napakababa ng antas ni Ming hindi ito kailanman makakatalo sa isang martial arts master. Nakita nila ang pagkakataon na makuha ang panalo at makuha ang malaking halaga. Ipinagpatuloy ang paghahanda ng laban, habang papalapit sa arena ipinaabot ni Ming ang matagal ng kinikimkim na galit, ang kanyang layunin ay ang paghihiganti sa pagkawasak ng kanilang family na halos nalipol na at si Zisheng ang responsable. Dati nang nakatakas si Zisheng mula sa mga kamay ni Ming ngunit ngayon ay dumating na ang araw ng kanyang pagbabalik. Nagpakita ng kumpiyansa si Zisheng at inangkin ang kanyang lakas bilang isang martial arts master. Ipinagmalaki niya ang mga pinagdaanan niyang matinding pagsasanay at ang antas ng kanyang kasanayan at inangkin niyang wala si Ming sa kanyang level. Tinawag niya si Ming bilang isang estudyante ng isang maliit na sekta ang Red Sun Sect na parabang minamaliit ang pinagmulan nito. Ngunit sa halip na mainis napatawa si Ming at mariing ipinaliwanag na ang alam lamang ni Zisheng ay isa siyang estudyante ng Red Sun Sect. Hindi nito alam na noon pa man mula nang unang sumugod si Ming sa kanya ay naging bahagi na siya ng Yinyang Sect at ang kanyang master doon ay nasa Dominator level. Matapos iyon lumipat siya sa Dongqi Academy kung saan ang kanyang bagong master ay may ranggo ng Master Saint. At ngayong araw narito siya upang lumaban sa Hidden Dragon List dala ang lahat ng kanyang lakas at determinasyon. Nang marinig ni Zisheng ang mga salitang yun nabalot siya ng takot. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig, na si Ming ay naging estudyante ng Yinyang Sect at kasalukuyang nasa ilalim ng Dongqi Academy. Habang pinag-iisipan niya ito pinutol na ni Ming ang kanyang pag-aalinlangan at sinabi kay Beiming na i-unlock ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Wala siyang balak magpigil sa laban na ito at nais niyang wasakin ang katawan ni Zisheng. Sumunod si Beiming at binuksan ang lahat ng taglay na lakas ni Ming. Sa kabilang panig pinalabas din ni Zisheng ang kanyang sariling kapangyarihan at mariing inangkin na kahit si Ming ay bahagi pa ng Dongqi Academy isa lamang itong martial arts third rank warrior samantalang siya ay isang martial arts master. Sa lakas ni Ming sinabing ni hindi nito kayang tanggalin ang isang hibla ng kanyang buhok. Ngunit sa sandaling sinimulan ni Zisheng ang kanyang pag-atake mabilis na sumugod si Ming at sa isang malakas na sipa agad nitong napatumba si Zisheng. Habang nakahandusay sa lupa hindi makapaniwala si Zisheng sa nangyari,
Iniisip niyang imposibleng matalo siya bilang isang martial arts master laban lang sa third-rank warrior. Pinilit niyang kinumbinsi ang sarili na isa lamang itong aksidente at na hindi talaga ganoon kalakas si Ming. Kaya muling lumipad si Zisheng at umatake sabay sigaw ng kanyang pagiging tanging henyo ng pamilya Yi. Buong tiwala sa sarili ginamit niya ang kanyang espesyal na teknik na tinatawag na Thunder Clash at muling sumugod kay Ming. Ngunit mabilis siyang sinalubong ng isang malakas na atake ni Ming sa ilalim ng kanyang baba dahilan para magsimulang dumugo ang kanyang bibig at mapaatras siya. Hindi pa natapos doon dahil agad siyang sinunggaban ni Ming sa binti at gamit ang sariling paa itinapon siya pabagsak sa lupa. Pagbagsak ni Zisheng agad itong sumuko. Nakiusap siya kay Ming na patawarin siya alang-alang sa Yi family dahil magkamag-anak naman daw sila. Ngunit lalo lamang nag-init ang ulo ni Ming at sa halip na tumigil lalo pa siyang binugbog habang sinisigaw na walang karapatan si Zisheng na banggitin pa ang pangalan ng Yi family. Tinawag niya itong walang hiya dahil sa pagpatay nito sa buong angkan ng kanilang pamilya. Habang patuloy ang pananakit ni Ming kay Zisheng bigla na lamang sumigaw ang Grand Elder at pinagbawalan si Ming, galit na sinabing wala siyang karapatang patayin ang kanyang estudyante. Sinabi rin ng Grand Elder na umalis na si Ming sa arena ng Tianyi sect at kung hindi siya aalis ay aatakihin siya. Ngunit hindi nakinig si Ming bagkus ay isa pang suntok ang ibinigay niya sa tiyan ni Zisheng. Tumayo si Ming matapos ang malakas na suntok at galit na tumingin sa Grand Elder, mariin niyang ipinaabot ang mensahe na kung sisirain man nito ang laban ay wala na siyang pakialam, handa siyang harapin ang anumang kahinatnan. Ipinagmalaki ni Ming ang sarili na siya ay isang estudyante ng Dongqi Academy, miyembro rin ng Yinyang sect at disciple ni Gao Fengxian. Siya ang pinakamalakas na mandirigma sa Dongqi Academy pagdating sa antas ng Warrior Realm at sa pagkakataong yun kasama siya ng buong akademya upang lumahok sa kompetisyon. Kasama rin niya mismo ang headmaster ng Dongqi Academy kaya wala nang sinuman ang makakagawa ng kahit ano laban sa kanya. Tumayo si Ming sa harap ng Grand Elder at pinakita ang kanyang tapang, ipinamalas na kahit pigilan siya nito hindi siya uurong. Labis ang pagkagulat ng Grand Elder at ng iba pang elder sa mga narinig nila. Sa gitna naman ng laban habang nakalugmok at bugbog pilit iniisip ni Zisheng kung paanong posible ang nangyari. Hindi niya matanggap na isang bata lang si Ming, walang magulang at pinutol ang kanyang mga meridians, ngunit nakamit pa rin ang ganitong lakas. Tahimik na pinagmamasdan ni Beiming ang nangyayari. Ayon sa kanya kahit mayabang si Zisheng at maraming maling ginawa, alam nito kung kailan bababa ang ulo at hihingi ng tawad. Malinaw ring alam ni Zisheng na hindi niya kayang tapatan si Ming kaya ngayon ay nagmamakaawa dahil kung pakakawalan siya tiyak na magpapalakas ito at babalik balang araw upang gumanti. Pero sa paniniwala ni Beiming hindi na kayang abutin pa ni Zisheng ang antas ni Ming. Napakalaki ng agwat nila sa lakas at gaano man ito magsanay hindi na niya maaabot si Ming, kaya kung iiwan siyang buhay hindi na siya muling makakabawi sa mundo ng martial arts. Ipinasya ni Ming na huwag patayin si Zisheng dahil ang ganitong wakas ay tila isang biyaya pa. Mas pinili niyang hayaang mabuhay ito dahil kung doon din niya ito tatapusin tuluyan ang mawawala ang Yi family. Sa halip ginamit niya ang kanyang virtual finger technique upang sirain ang mga braso at binti nito sabay sinira ng tuluyan ang mga meridians. Hindi lamang yun kundi pinuntirya rin niya ang mga acupuncture points kaya habang buhay na itong hindi makakatayo, para kay Ming ito na ang pinakamatinding parusa para kay Zisheng. Ang teknik na ginamit niya ay napakalakas na kahit sa isang martial arts god ito gamitin kapag tuluyang nabarahan ang mga meridians hinding-hindi na ito makakabawi. Matapos nito lumapit si Ming sa elder at sa takot nito ay napatanong kung ano pa ang gusto niya. Ipinaalala ni Ming ang pusta sa simula ng laban kung saan tumaya siya ng 100,000 martial coins kaya hinihingi na niya ang kabuuang halaga kasama pa ang 10,000 bilang bonus dahil siya ang nagwagi. Ipinakita niyang dapat na agad ibigay ang premyo. Wala nang nasabi ang elder kundi maiyak sa sinapit ng kanilang disciple. Hindi na raw niya alam kung ano ang ginawa ni Zisheng at nagalit nito ang isang halimaw na tulad ni Ming. Wala na raw natirang dangal ang kanilang sekta at ngayon ang tinuturing nilang henyo ay hindi na muling makakatayo habang buhay. Kinuha ng elder ang singsing mula sa tagiliran niya at iniabot yun kay Ming kung saan nakalagay ang lahat ng martial coins na para sa kanya. Matapos yun lumapit ang Grand Elder at tumayo sa harap ni Zisheng. Habang galit na galit ipinaalala niya kung paanong ilang taon niya itong sinanay binigyan ng espesyal na pagsasanay at ginastusan ng malaki gamit ang libu-libong martial coins.
Ngunit sa halip na magbigay ng tagumpay pagkatalo ang isinukli nito laban sa isang third-rank warrior at dahil dito nagdulot siya ng matinding kahihiyan at malaking pagkatalo sa kanilang akademya. Galit na galit sinabi niyang kahit ibenta pa ang katawan nito hindi siya makakakuha ng 100,000 martial coins kaya't sinimulan niya itong bugbugin matapos makuha ang martial coins nito. Habang papalayo si Ming mabigat ang loob niya. Sa tabi niya nagsalita si Beng Ying na sa wakas na ipaghiganti na niya ang kanyang pamilya dahil si Zisheng ang pumatay sa marami sa kanyang angkan, masaya raw dapat ito ngunit bakas sa mukha ni Ming ang lungkot. Tahimik lang siya sa simula ngunit sa bandang huli ay inamin niyang matapos niyang ipaghiganti ang sarili at sirain ang mga meridians ni Zisheng alam niyang hindi na ito muling makakabangon sa martial arts at dahil dito tuluyan ang nagwakas ang lahi ng Yi family na galing pa sa kanilang mga ninuno. Siya na lamang ang natitira mula sa dugo ng kanilang angkan. Para sa kanya kahit pinatay niya si Zisheng hindi na rin maibabalik ang buhay ng kanyang pamilya. Nalungkot si Ming habang inaalala na matagal na rin mula nang mawala ang kanyang pamilya. Mula pa noong bata siya nang mamatay ang kanyang mga magulang tuluyan na siyang lumayo sa Yi family. Ngunit ngayon na halos lahat ng kanyang kamag-anak ay wala na nagsimula siyang makaramdam ng pangungulila lalo na sa kanyang mga magulang. Nalubog siya sa kanyang iniisip at binalingan si Beng Ying, inalala niya ang narinig noong siya'y bata pa, na may kapangyarihang muling buhayin ng isang makapangyarihang martial arts god ang sinuman. Sinagot siya ni Beng Ying at sinabing totoo ang kanyang narinig. Ang taglay niyang merit steal ay hindi ordinaryo kundi mula sa isang Diyos ng Haotian sect. Napakalakas ng kapangyarihan nito at may posibilidad na maibalik nito ang kanyang mga magulang kung hihilingin niya ito. Nagulat si Ming sa sinabi at agad kinausap ang kanyang merit steal. Tinanong niya kung may paraan ba upang muling buhayin ang kanyang mga magulang. Sa sagot nito isang imahe ang bumukas sa harap ni Ming, ipinaliwanag ng merit steal na ang siklo ng buhay at kamatayan ay hindi na maaaring baligtarin ngunit may kapangyarihan ang martial arts god na ilipat ang kaluluwa ng isang tao sa ibang katawan. Bukod pa roon ipinaliwanag ng merit steal na posible ring maibalik ang lahat ng alaala mula sa nakaraang buhay at bagamat maituturing itong muling pagkabuhay hindi na sila babalik sa orihinal nilang katawan kundi sa panibagong katawan. Gayunman taglay pa rin ang kanilang bagong anyo ang lahat ng alaala mula sa nakaraan. Labis ang pagkagulat at kasiyahan ni Ming nang marinig ito. Para sa kanya hindi mahalaga kung nasa bagong katawan man ang kanyang mga magulang ang mahalaga ay mabubuhay silang muli na may alaala pa rin ang kanilang nakaraan at sa gayon mananatili pa ring magulang niya ang mga ito. Tinanong ni Ming ang merit steal kung ilang merit points ang kinakailangan upang muling buhayin ang kanyang mga magulang. Sinabi nito na kakailanganin niya ng 5 bilyong merit points, kapag naipon niya ito posible nang buhayin muli ang kanyang mga magulang. Ngunit nilinaw din ito na tanging yaong mga namatay lamang sa loob ng 10 taon ang maaaring ibalik at hindi na kayang buhayin ang mga mas matagal ng pumanaw. Pagkarinig nito sinabi ni Ming na 6 o 7 taon pa lamang ang nakalipas mula nang mamatay ang kanyang mga magulang kaya't may pagkakataon pa siya. Mayroon pa siyang 3 taon upang makalikom ng 5 bilyong merit points at maibalik ang kanyang mga magulang. Ayon sa singsing kung nais ni Ming na kumita agad ng malaking halaga maraming lugar kung saan may laban ang maaaring salihan at sa bawat tagumpay ay makakakuha siya ng malaking gantimpala. Kaya't nagsimula na ang bagong misyon ni Ming, ang makalikom ng 5 bilyong merit points upang mabuhay muli ang kanyang mga magulang. Ang layunin niya ngayon ay kumita ng pera kaya't pumupunta siya sa bawat arena upang hamunin ng sinumang makakalaban. Una siyang nagtungo sa arena ng Chang'an sect kung saan hinarap niya ang isang lalaking nagpakilalang hindi pa kailanman natatalo. Tiwala sa sarili ang kalabang ito at tinanong pa si Ming kung sigurado ba siyang nais niya itong hamunin. Ngunit sa sumunod na eksena isang malakas na suntok lamang ni Ming ang naging sapat upang ito'y bumagsak at aminin ang pagkatalo. Nakuha ni Ming ang gantimpala at lumipat sa Black Dragon Sect Arena kung saan tinalo rin niya ang isa pang kalaban. Pagkatapos nito nagtungo si Ming sa arena ng Golden Family kung saan hinamon niya ang isang young master mula sa nasabing pamilya. Kilala na ni Ming ang binatang ito mula pa sa Magical River area kung saan ibinigay nito ang kanyang Golden Dragon Sword kay Ming bilang kapalit ng isang token. Sinabi ng binata na kilala na niya si Ming at sa pagkakataong yun bagamat hindi siya umatake noon ay determinado siyang talunin siya ngayon. Ngunit sa sumunod na eksena isang malakas na sipa ni Ming ang agad nagpabagsak sa binata at nagwagi na naman siya ng panibagong gantimpala.
Dahil dito napagtanto ni Ming na ang Golden Family at iba pang maliliit na pamilya o sekta ay wala ng sapat na halaga para sa mga pustahan. Kaya't napagdesisyonan niyang hamunin ang mga miyembro ng mas makapangyarihang mga sekta at ang una niyang pinuntahan ay ang arena ng Swordpool Holy Land. Pumunta si Ming sa arena ng Swordpool Holy Land upang hamunin ang kanilang mandirigma. Ngunit agad siyang hinarang ng isang disciple na may paghamak sa tono. Ayon dito isa lamang siyang third-rank martial arts warrior mula sa Dongqi Academy at wala siyang karapatang hamunin ang mga estudyante ng Swordpool Holy Land. Hindi raw nila matatanggap ang kanyang hamon kaya't pinayuhan siyang umalis na lamang agad. Para sa disciple hindi siya karapat-dapat na makipaglaban sa sinumang mandirigma roon. Ngunit hindi nagpatinag si Ming, ipinahayag niyang marunong din siya ng sword fighting techniques kaya't nararapat lamang siyang lumaban sa mga ito. Dahil dito mabilis na kumalat ang balita sa buong lugar, isang third-rank warrior mula sa Dongqi Academy ang dumating upang hamunin ang mandirigma ng Swordpool Holy Land. Agad namang nagtipon ng mga tao at nagyayaang panoorin ang laban, marami sa kanila ang nagsabing magiging masaya at kapana-panabik ang laban. Hindi nagtagal dagsa ang mga kabataan sa arena sabik na masaksihan kung paano haharapin ng isang third-rank martial arts warrior ang isang disciple mula sa Swordpool Holy Land. Dumating din si Sister Sian kasama ang kanyang kaibigang babae. May isang binata ang napadaan sa kanila at nagsabing narinig niya na ang lalaking naghahamon ay isa ring lumalahok sa Dragon List ng Dongqi Academy, kaya't nagyaya itong pumunta na at panoorin ang magiging laban. Habang tumitindi ang tensyon sa paligid maraming usapan ang lumutang sa mga manonood. Ayon sa ilan ang mandirigma mula sa Swordpool Holy Land ay mayroon ng 10 laban sa likod nito at nanalo sa lahat at wala pang nakakapagpabagsak sa kanya. Malaki rin ang kinikita nila mula sa mga pustahan. Kaya't ang paghamon ng lalaking ito ay tila isang kahangalan lang daw. May nagsabi rin na ang mga taga Swordpool Holy Land ay bihasa na sa Black Sword technique ng Emperor kaya't napakalakas ng kanilang swordplay. Nagbigay paalala ang Elder Kay Ming na kailangang sumunod sa mga patakaran sa pakikipaglaban, kung mano-manong labanan ang pipiliin makakakuha si Ming ng 500,000 martial coins ngunit kung sword fighting ang pipiliin doble ang gantimpala, 1,000,000 martial coins. Ngunit kailangan ding may sariling espada ang sasali. Babala pa nito wala raw siyang tsansa na manalo sa sword fighting dahil napakalakas ng kalaban. Tinanong ng tagapamahala kung sapat ba ang perang pangpusta ni Ming dahil dapat ay tumapat ito sa ibinibigay nilang halaga. Agad namang kinuha ni Ming ang singsing mula sa kanyang kamay at itinapon nito sabay sabing may 1,000,000 martial coins sa loob nito at nais niyang lumaban sa pamamagitan ng espada. Mabilis siyang tumalon papunta sa gitna ng arena habang nakatayo na rin sa tapat niya ang kanyang kalaban. Sa kanyang harapan ay isang disciple may hawak na espada, isang mandirigma mula sa Swordpool Holy Land na kinikilalang pinakamagagaling sa buong mundo pagdating sa espada. Isang lalaking mandirigma ang nagsalita ipinagyabang nito na sa kasalukuyan ang Swordpool Holy Land ang pinakamahusay na tagapagsanay ng mga swordsman. Sa buong mundo sila ang pinakapinagpipitagang mga mandirigma sa espada, kaya't ang hamon ni Ming ay tila isang kahangalan sa paningin nila. Tinanong niya si Ming kung talagang iniisip nitong kaya niyang daigin ang isang mandirigma ng Swordpool sa larangan ng espada. Gamit ang kanilang espesyal na teknik pinalibutan ng maraming espada ang katawan ng lalaki. Ipinaalam niyang gagamit siya ng natatanging teknik ng Swordpool, ang paggamit ng 33 espada. Hindi nagpahuli si Ming, inilabas niya ang kanyang Dragon Scale Sword at tinanggap ang hamon. Sinabi niyang handa siya at simulan na nila ang laban. Sa gilid ng arena nandoon si Huzir isang babae mula sa Yin-Yang sect na kasama ni Sian, na puno ng kasabikan si Huzir nang makita si Ming. Ani niya magaling ang binatang ito mula sa Yin-Yang sect, hindi niya inaakalang may marunong din sa espada mula sa kanilang sekta. Napansin din niyang ginagamit ni Ming ang kanilang sariling sword technique ngunit hindi pa niya kailanman nakita ang binatang yun sa kanilang sekta. Tinanong niya si Sister Sian kung kilala nito ang binata. Sumagot si Sian at sinabi na kilala na niya ito. Isa siyang miyembro ng Yin-Yang Group na kanilang binuo sa Dongqi Academy at estudyante rin siya ni Master Gao Fengxian sa Yin-Yang sect. Bagamat hindi ito opisyal na pumasok sa loob ng sekta kaya hindi ito nakita ni Huzir noon. Sinabi pa ni Huzir na alam niyang si Elder Gao Fengxian ay bihirang magpakita sa sekta kadalasan ay wala ito roon.
Ngunit ngayong nasa loob siya ng Hidden Dragon List at dumalo sa kompetisyon, iniisip niyang baka ang dahilan ay ang batang ito si Ming dahil estudyante niya ito. Magsisimula na ang matinding labanan sa arena. Ang mandirigma mula sa Sword Pool Holy Land ay umatake gamit ang kanyang 33 espada, samantalang si Ming naman ay hinarang ang bawat atake gamit ang kanyang malaking espada. Mabilis siyang umabante at ikinilos ang kanyang sandata sa isang paikat na galaw hanggang sa tumama ito sa isa sa mga espada ng kalaban. Lalong na-excite si Huzir. Ayon sa kanya, ginamit ni Ming ang Two Appearance Sword Technique, isang mataas na antas na teknik na tanging kay Master Gao Fengxian lamang matutunan. Pinaniniwalaan niyang si Gao Fengxian mismo ang nagturo nito kay Ming. Lubos niya itong ikinagulat dahil inakala niyang matatalo si Ming sa laban na ito dahil ang kalaban niya ay isang dalubhasang swordsman mula sa sword pool. Biglang sumabat si Xian na may bahid ng inis sa boses, tinamaan niya sa ulo si Huzir at sinabing ano raw ang sinasabi nito. Iniisip ba niyang mahina ang sword fighting technique ng Yin Yang sect, dapat daw ay huwag nitong maliitin ang sariling sekta. Sinabi ni Xian habang galit na pagkatapos nilang bumalik mula rito ay tuturuan niya ito ng leksyon, samantalang si Huzir naman ay napaluha na lamang. Sa gitna ng laban, ang mandirigma mula sa Sword Pool Holy Land ay muling umatake kay Ming. Mabilis na tumalon si Ming paitaas upang iwasan ang atake. Mula sa ere ay mabilis siyang umatras saka biglang sumugod pabalik para maglunsad ng sariling atake. Napakalakas ng kanyang pag-atake, bumalot dito ang matinding enerhiya na tumama sa mandirigma mula sa Holy Land at nagpabagsak dito. Habang nakahandusay pa ito, agad muling tumalon si Ming at mabilis na sumugod upang ituloy ang kanyang pag-atake. Sinabi ni Bame Ing na 30% lang ang lakas na ginagamit ni Ming sa ngayon, sa tingin niya ay nahihirapan na ito. Inalok niya si Ming na alisin ang suppression sa kanyang kapangyarihan, ngunit tumanggi si Ming at sinabing hayaan na lang sa 30%. Alam na raw niya kung gaano kalakas ang kalaban na hindi naman totoong disciple ng Holy Land, kaya't mahina lamang ito. Kaya raw niya itong talunin kahit hindi niya gamitin ang buong lakas. Muling nagbanggaan ang kanilang mga espada at si Ming ay ginamit ang kanyang Yin Yang technique. Kasabay ng Two Appearance Sword Technique ay inilabas niya ang isang espesyal na galaw na tinatawag na Night Shadow Blade. Nang igalaw niya ang kanyang espada, bumuo ito ng napakatinding impact. Dahil dito napilitang tumalon ng mandirigmang mula sa Holy Land, ngunit sa huli ay bumagsak pa rin ito sa lupa. Sa pagbagsak niya, nawalan siya ng malay. Lubos ang pagkabigla ng lahat ng nanunood, hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Paano natalo ng isang batang mula lamang sa Yin Yang sect ang isang mandirigma ng Holy Land? Ayon sa ilan, hindi naman tunay na disciple o Holy Son ang batang yun mula sa Sword Pool. Ang mga tunay na elite warrior ng Sword Pool ay abala pa sa paghahanda para sa nalalapit na kompetisyon ng Hidden Dragon List. Wala rin doon si Zhao Tianyi, ang pangunahing kalahok ng kanilang grupo. Habang nakatingin sila kay Ming, sinasabi nilang sinamantala lamang nito ang pagkakataon. Alam daw nitong wala roon ang pangunahing puwersa ng Holy Sword Pool, kaya't pinili nitong hamunin ang mga natitirang mas mahihinang miyembro. Tugon ni Ming, ngayong wala roon ang tunay na lakas ng Sword Pool Holy Land, wala na siyang inaasahang makakaharap na seryosong katunggali. Wala rin daw siyang makukuhang kapaki-pakinabang na gantimpala sa panalong ito. Pero ang mahalaga raw, marami siyang kinita ngayong araw. Kaya't mas mabuting umuwi na muna siya at magpahinga dahil bukas ay magsisimula na ang kompetisyon ng Hidden Dragon List at kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili. Habang siya'y pauwi, nabigla siyang napatigil nang makita niyang may nakaharang sa kanyang harapan, si Xian. Tinanong niya ito kung anong ginagawa nito roon. Sa isip ni Ming, kakaiba ang presensya ni Xian sa lugar na iyon. Ayon sa pagkakaalam niya, silang tatlo lang ang piniling isama ng principal bilang mga kalahok sa kompetisyon. Kaya't anong dahilan at naroon si Xian? Ipinaliwanag ni Xian na ilang araw na ang nakalilipas mula nang siya ay bumalik sa kanyang Yin Yang sect upang humingi ng tulong para sa problema ng kanyang nakababatang kapatid. Umaasa siyang makakahanap siya ng solusyon roon, ngunit nabigo siya. Kaya't nagtungo siya sa Dragon City upang humanap ng tulong sa iba at kasama raw niya si Master Gao Fengxian. Ngunit pagdating nila sa Dragon City, nalaman nilang bigla ang ipinag-utos ng Emperor na ang kompetisyon ng Hidden Dragon List ay gaganapin na sa loob ng ilang araw, kaya ngayon ay naririto siya. Nahihiya si Huzir habang iniisip kung bakit tinatawag ni Ming si Xian sa ganoong pangalan.
Nagtataka rin siya kung bakit hindi ang tunay na pangalan ang ginagamit ni Ming at kung bakit hindi niya tinatawag si Xian bilang senior sister kaya't napaisip siya kung may hindi pagkakaunawaan ba sa pagitan nila. Agad namang hinila ni Xian ang tainga ni Huzir bilang pagpigil sa kanyang iniisip habang ipinaliwanag na walang anumang isyo sa kanila. Ipinakilala niya si Huzir bilang kanyang junior sister. Tinanong naman ni Ming kung nasaan ang kanyang master at kung naruroon ba ito sa lugar na yon. Ipinaliwanag ni Xian na dumating si Elder Gao Feng Xian kahapon ngunit dahil abala ito sa maraming gawain hindi ito makakapagpakita. Nabanggit din na kapag natapos na ang kompetisyon ng Hidden Dragon List isasama na ng Master si Ming pabalik sa Yin Yang Sect upang siya na mismo ang magturo rito dahil nakapagdesisyon na ito. Habang abala pa sila sa pag-uusap narinig ni Ming ang ilang lalaki sa di kalayuan na nag-uusap. Ayon sa kanila wala na silang dahilan para manatili dito dahil tapos na ang laban kaya't mas mabuti raw na lumipat na sila sa kabilang bahagi kung saan may babaeng mula sa Xuanshan Holy Land na hinahamon ng isang lalaking mula sa Swordpool Holy Land. Ang pangalan ng babae ay Lanso na kilala rin sa taglay niyang kagandahan. Nang marinig ni Ming ang balita agad siyang napuno ng matinding galit, batid niyang si Zhao Tianyi ay may balak kay Lanso at hindi niya matanggap na nanggugulo na naman ito kay Lanso. Dahil dito nagdesisyon siyang agad na pumunta sa arena ng Xuanshan Holy Land. Samantala ay pinakita ang eksena sa mismong arena ng Xuanshan Holy Land kung saan nasa gitna si Lanso na papalibutan ng maraming manunood. Malaki na rin ang kinikita ni Lanso sa mga laban doon dahil bilang parusa ng kanyang master sa pagkakamali ng pagdala kay Ming. Iniwan si Lanso sa arena at inutusang patuloy na lumaban upang kumita para sa kanilang sect. Sa gitna ng arena lumapit si Zhao Tianyi at nagsabing hindi niya nakikitang may dahilan pa si Lanso para lumaban dahil mukhang marami na itong kinikita. Ngunit malinaw kay Lanso na hindi siya naroroon dahil sa pera kundi dahil gusto niyang matuto ng martial arts. Inulit rin niya na parusa ito ng kanyang master kaya't kailangan niyang gampanan ang tungkulin niya sa arena. Hindi nag-iisa si Zhao Tianyi dahil naroroon din ang kanyang martial brother si Zai Xiaoyao ang matabang lalaki na pamilyar sa atin. Patuloy na nagtaka si Zhao Tianyi sa layunin ni Lanso sa pananatili niya roon kaya't humantong ito sa isang hamon upang makipaglaban. Naguluhan si Lanso sa sitwasyon dahil kailangan niyang sundin ang utos ng kanyang master na bantayan ang arena ngunit patuloy siyang ginugulo ng lalaking ito. Alam din niyang pagod na siya at mas malakas ang kalaban kaya't sinusubukan nitong samantalahin ang sitwasyon. Sa gitna ng tensyon dumating si Ming at agad niyang nilapitan si Zhao Tianyi. Sinabi ni Ming mukhang hinog na ito sa pagtanggap ng parusa at tamang-tama dahil naghahanap din siya ng makakalaban kaya tama lang na sila naman ang maglaban. Habang nakatingin si Zhao Tianyi kay Ming labis siyang nagulat at napabulalas na muli na namang dumating ang binatang ito. Ngunit ngayon hindi lang siya mag-isa, kasama pa niya ang dalawang bagong babae na kapwa napakaganda. Samantalang si Lanso ay napangiti at tuwang-tuwa nang makita si Ming. Muling nagsalita si Zhao Tianyi aniya ay mabuti raw at dumating si Ming dahil nais niyang hamunin ito. Balak niyang talunin si Ming sa harap mismo ni Lanso upang ipakita kung gaano siya kagaling. Subalit bago pa man siya makakilos lumapit ang matabang lalaki at pinigilan siya sinabing hindi basta-basta dapat hamunin si Ming dahil alam niya kung gaano ito kalakas, naranasan na raw niya mismo ang lakas nito sa isang laban noon. Habang nakatingin si Ming sa kanya mapang asar nitong inalala ang naging laban nila noon sinabi niyang hindi madaling makalimutan ang bilog nitong mukha at sa huli nilang sagupaan ay halos mawasak ang buong katawan nito sa sobrang bugbog. Noon daw ay napakapayat nito kaya laking gulat niya na ngayon ay muling tumaba na para bang sobra ang pinapakain dito sa loob ng Holy Pool. Sa harap ng ganitong pag-uusap muling nagpahayag ang matabang lalaki ng babala malakas talaga si Ming at tila hindi kakayanin ni Zhao Tianyi ang isang laban-laban dito. Ngunit hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Zhao Tianyi agad niyang hinarap ang kanyang tiyahin at humiling na hiramin ng singsing nito na gagamitin bilang pantaya sa nalalapit na laban. Pumayag naman ang kanyang tiyahin at sinabing maaari itong gamitin. Nagpahayag naman si Ming ng pagdududa iniisip kung may sapat bang yaman si Zhao Tianyi para sa isang seryosong pustahan. Aniya kung wala itong may pupusta mas mabuting umalis na lang ito dahil hindi siya tatanggap ng laban mula sa taong walang kakayahang magpusta. Dahil dito agad inilabas ni Zhao Tianyi ang kanyang singsing at inilapag ito sa mesa, ipinagmamalaki niyang may laman itong 3 milyong martial coins at handa siyang ipusta ang lahat ng iyon.
Isa raw siyang disciple ng Swordpool Holy Land at isang Holy Son at taglay niya ang kayamanang hindi kayang pantayan ng kahit sino. Hinamon niya si Ming na ilabas ang kanyang singsing kung may ganong halaga rin ito. Lumapit si Ming at walang alinlangan ding inilabas ang sariling singsing, sinabi niyang nakakatawa ang ipinagmamalaking halaga ni Zhao Tianyi dahil ang sa kanya ay may lamang 7,500,000 martial coins. Kung wala raw kayang ipantapat si Zhao Tianyi sa ganung halaga mas mabuting bawiin na lang nito ang singsing at umalis na dahil hindi niya tatanggapin ang isang hamong kulang sa pusta. Lubos ang pagkagulat ni Zhao Tianyi hindi niya moari kung paanong ang isang tulad ni Ming na tila mahirap lamang ay nagkaroon ng napakalaking halaga ng martial coins. Ngunit bago pa man siya makapagsalita bigla na namang dumating ang isang pamilyar na mukha si Huang Yuanqi ang batang master ng angka ng Huang. Agad itong lumapit kay Ming at may halong pangungutya nitong tinanong kung paano nito nagawang tawaging mahirap ang Swordpool Holy Land. Ipinakita ni Huang Yuanqi ang kanyang singsing at iniabot ito kay Zhao Tianyi sinasabing may lamang 7,000,000 martial coins ito at maaaring ipusta sa laban. Ipinahayag din niyang seryoso ang laban na ito kaya nais niyang patayin ni Zhao Tianyi si Ming sa mismong arena. Sa marahas na hangarin na yun ay napangiti si Zhao Tianyi at sinabing kapag nakuha na niya ang singsing siya na ang bahala sa lahat. Habang lumalakad palayo si Huang Yuanqi hindi nito nalimutang iparinig kay Ming ang matinding hinanakit, hindi pa raw niya nalilimutan ang ginawa nitong pagpatay sa kanyang ama at sa iba pa nilang kasamahan. Nararamdaman na ni Huang Yuanqi ang matinding galit at sa wakas ay nagpasya siyang maghihiganti. Ngunit si Ming ay tila walang pakialam at buong yabang niyang sinabi na kung naroon lang ito noong araw na yun siguradong pinatay na rin niya ito ang tanging dahilan lamang kung bakit buhay pa ito ngayon ay dahil wala ito roon noon. Dahil sa narinig hindi na napigilan ni Huang Yuanqi ang kanyang galit at agad siyang sumugod upang atakihin si Ming. Ngunit bago pa man niya maabot ang kanyang target nagsalita si Zhao Tianyi. Aniya hindi na kailangan ni Huang Yuanqi na makialam pa sa laban dahil nandito siya at siya na raw mismo ang papatay kay Ming sa sandaling magsimula ang kanilang tunggalian. Huwag na raw itong mag-alala dahil ang paghihiganti ay nasa kanyang mga kamay na. Habang lumalala ang tensyon hindi na itago ni Huang Yuanqi ang kanyang galit sa pakikipag-usap kay Ming. Gayunpaman muling nagsalita si Zhao at sinabing hindi na kailangan ni Huang Yuanqi na makipagtalo pa sa isang tulad ni Ming. Mas mataas raw ang katayuan nito at kapag nakitang binubuli lang nito ang isang katulad ni Ming baka mawalan pa ito ng respeto mula sa iba. Hiningi na lang niya ang buong labanan at nangakong siya na mismo ang tatapos kay Ming sa arena. Pagkatapos nito humarap si Zhao sa mataba niyang kaibigan at sinabing ibigay na nito agad ang lahat ng martial coins na mayroon siya. Paalala niya ilang ulit na raw siyang tinulungan nito kaya ngayon ay oras na para masuklian yun. Bagamat ayaw talaga ng matabang lalaki na ibigay ang kanyang martial coins dahil alam niyang matatalo si Zhao ngunit wala na siyang nagawa kundi ibigay ang buong laman ng kanyang singsing na naglalaman ng 2,000,000 martial coins. Ibinigay niya ito kay Zhao at sinabing yun na ang kabuuan ng kanyang naipon. Sa ngayon umabot na sa 12,000,000 martial coins ang kabuuang hawak ni Zhao. Habang nakatingin si Ming sa kanya sinabi niyang siya ngayon ang may hawak ng ganong kalaking halaga samantalang si Ming ay may 7,500,000 lang, tanong niya karapat-dapat pa ba itong lumaban sa kanya, dapat daw magdala pa ito ng dagdag na martial coins. Labis ang pagkabigla ni Ming, hindi niya inaasahan na makakakalap si Zhao ng ganong kalaking halaga, wala na siyang maisip kung saan pa siya kukuha ng martial coins. Ngunit sa panahong yun bigla na lang siyang nakarinig ng tinig mula sa likuran. Lumapit si Zhang Heng at tinanong kung bakit hindi siya ipinaalam na may laban na nangyayari. Alam naman daw ni Ming na saan man may perang pinag-uusapan palaging una siyang naroon. Agad niyang iniabot ang kanyang singsing na naglalaman ng 1,000,000 martial coins at sinabing maaari niya itong gamitin. Lumapit naman si Meiru at sinabi na mayroon siyang 1,800,000 martial coins sa kanyang singsing kaya ibinigay niya ito kay Ming nais niyang sumugal ito. Sumunod si Xian at inabot din ang singsing niya na may lamang 400,000 martial coins. Bagamat hindi kalakihan gusto rin niyang makilahok sa pastahan. Pagkatapos ay si Huzair naman ang nag-abot ng kanya na may lamang 100,000 martial coins at buong loob niya itong ibinigay kay Ming. Ngunit kahit na pinagsama-sama na ang lahat ng singsing na yun hindi pa rin sapat ang halaga upang umabot sa 12,000,000 martial coins. Ngayon ay si Lanso naman ang lumapit, walang pag-aalinlangang iniabot niya kay Ming ang lahat ng kanyang napanalunan, pati na ang kanyang personal na singsing.
Aniya taglay ng singsing na yun ang 1,500,000 martial coins at buong puso niya itong ibinibigay ito kay Ming upang maitaya sa laban at makapagsabayan siya kay Zhao. Habang patuloy na lumalaki ang halaga ng pustahan, dumarami rin ang mga taong nagkakagulo upang masaksihan ang laban. Marami ang nagtatanong kung bakit umabot sa ganitong antas ang isang labanan na tila isa lamang karaniwang sagupaan ng mga mandirigma. Hindi nila maunawaan kung paano lumobo ang halaga ng pusta na umabot na sa mahigit 10 milyong martial coins. Sa gitna ng kaguluhan napatingala ang mga tao at nakita nila ang pagdating ng mga makapangyarihang master. May mga dominator level na master pati na rin ang ilan na nasa antas ng martial arts saint. Isa sa kanila ay si Master Lei, ang parehong Master Lei na minsang nagpabagsak sa Red Sun Sect. Dahil sa kanyang lakas na pilitang tumakas noon si Master Shanzhou at si Ming upang iligtas ang kanilang mga buhay. Habang pinagmamasdan ni Master Lei si Ming tila may pamilyar siyang naramdaman ngunit hindi niya matukoy kung saan niya ito nakita. Matapos maisaayos ang buong pusta hinarap ni Zhao si Ming at sinabing inilagay na nito ang lahat ng kanyang martial coin sa laban. Ayon sa kanya nagkakamali si Ming kung iniisip nitong kayang talunin siya tulad ng ginawa niya kay Zhai Xiaoyao. Ipinagmalaki pa ni Zhao na ang matabang lalaki na tinalo ni Ming ay isa ring Holy Son ng Sword Pool Holy Land ngunit hindi raw ito maihahambing sa kanya. May kakaiba siyang katawan at may sword pill din siya sa loob ng kanyang katawan kaya't kaya niyang gamitin ang isang espesyal na teknik. Aniya kilala ang Sword Pool Holy Land sa kanilang sword techniques at hindi kayang gamitin yun ng matabang lalaki kaya siya natalo. Dagdag pa niya may taglay siyang Spirit Sword Bloodline na nagbibigay sa kanya ng kakaibang abilidad. Sinubukan pa niyang takutin si Ming sa pagsasabing kung matino ito dapat na siyang umatras habang may oras pa at ibigay na lang ang lahat ng martial coins na kanyang ipinantaya. Ngunit hindi natinag si Ming, hindi siya naniwala sa mga ipinagmamalaki ni Zhao. Pagtutol niya hindi totoo ang sinasabi nitong may sword pill ito lalo pat nasa martial warrior level lang ito. Hindi siya naniniwalang kaya nitong makabuo ng sword pill isang anyo ng maliliit na espada na mula mismo sa kaluluwa ng isang mandirigma. Bagaman inamin ni Zhao na hindi pa niya kayang bumuo ng sword pill ipinagmalaki pa rin niyang napakataas ng kanyang antas sa sword technique dahil sa kanyang spirit sword bloodline. Ipinahayag niyang ipapakita niya ang lahat ng ito sa aktwal na laban. Sa isang iglap lumipad ang kanyang espada patungo sa ulo ni Ming na kasing bilis ng kidlat. Ang kanyang espesyal na abilidad ay nakatuon sa bilis ng pag-atake kaya't halos hindi siya masundan ng kalaban. Ngunit agad ding gumamit si Ming ng Phantom Technique pinagana ang kanyang Tai art na siyang tumulong sa kanyang basahin ang galaw ni Zhao. Laking gulat ni Zhao nang mapagtanto niyang ang tinamaan niya ay isa lamang anino hindi ang tunay na katawan ni Ming. Hindi niya maipaliwanag kung paano nangyari yun lalo pat sobrang bilis na ng kanyang pag-atake. Habang mabilis na sumusunod si Ming sinabi ni Bame Ying sa kanya na tila ang innate ability ng bloodline ni Zhao ay ang bilis kaya't kailangan niyang mag-ingat. Tumango si Ming at sinang-ayunan nito sapagkat kahit ginagamit na niya ang kanyang divine art ay hirap pa rin siyang matukoy kung saan magmumula ang susunod na pag-atake, dahil dito muntik na siyang matamaan sa ulo ng kalaban. Tumalon si Zhao sa ere at inihayag ang pagtangkang gamitin ang kanyang bilis upang hindi na makaiwas si Ming. Gamit ang isang espesyal na teknik na tinatawag na Golden Blade Spiritual Slash agad siyang umatake. Habang iniisip ni Ming na hindi na niya matatakasan ang atake napilitan siyang harangin ito sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang espada. Sa pagsalpukan ng kanilang mga sandata lumabas ang maraming energy slashes na lumipad palabas ng arena ikinagulat ng mga manunood na nakatayo sa paligid. Nagulat ang mga manunood at napabulalas dahil sa lakas ng kanilang mga fighting style habang ang mga slash na lumalabas mula sa kanilang mga espada ay tila kayang basagin ng lupa sa bawat tama. Nagsimula na ang totoong labanan mabilis ang kanilang paglipat ng posisyon habang nagpapalitan ng malalakas na atake. Sa kabila ng bilis ni Zhao mahusay ding nakakatapat ni Ming sa pamamagitan ng kanyang mga patama at depensa gamit ang espada. Gayunpaman sa bawat tama ng espada ni Zhao may kasamang energy slash na paulit-ulit na sumasakit sa katawan ni Ming kaya't unti-unting bumibigat ang kanyang galaw. Napansin ni Meiro ang sitwasyon at naisip niyang kahit may natatanging footwork technique si Ming hindi pa rin sapat ito para tapatan ang bilis ng kalaban. Sang-ayon si Lanzo at naalala ang sinabi ni Zhao tungkol sa bloodline technique na nakabase sa bilis.
Si Huang Yuangqi naman ay labis na natuwa sa nangyayari at naisip na kung magpapatuloy si Zhao sa ganitong paraan ng pag-atake magiging mas masakit ang kamatayan ni Ming. Para sa kanya mas gusto niyang dahan-dahan itong paghihirapan sa halip na mamatay agad. Muling umatake si Zhao ng sunod-sunod at napansin ni Ming na nahihirapan na siyang makipagsabayan dahil sa bilis ng kalaban at sa sunod-sunod na sword attacks na halos hindi na niya mapigilan. Napagtanto ni Bame Ying na kung 30% lang ang lakas na ginagamit ni Ming hindi nito kakayanin ang laban at maaaring matalo ng lubusan kaya agad siyang nakiusap sa kanyang master na alisin na ang lahat ng limitasyon sa kanyang katawan. Pumayag si Ming at hiniling kay Bame Ying na agad niyang alisin ang lahat ng pagpigil sa kanyang kapangyarihan. Sa mismong sandaling yun habang papalapit na sa kanyang leeg ang espada ni Zhao agad na pinalaya ni Bame Ying ang buong lakas ni Ming. Mula rito biglang lumabas ang isang napakalakas na enerhiya mula sa katawan ni Ming dahilan para maitulak si Zhao pa atras at malaglag ang kanyang espada. Sa gitna ng arena nagliyab ang isang matinding apoy at ang mga disciple na nanunood ay nagulat sa nakita. Sa isang iglap lumaganap ang malakas na bugso ng enerhiya at ramdam din ang matinding kapangyarihan ng Qi sa paligid. Sa pagtama ng kanyang enerhiya tumilapon si Zhao at bumagsak sa lupa. Hindi makapaniwala si Zhao at naisip niyang paano nangyari ito. Ikinubli ni Ming ang kanyang lakas ngunit sa totoo lang ay napakalakas niya. Lumapit si Ming habang hawak ang kanyang espada at sa harap ni Zhao ay sinabi niya na ang mga tinatawag nilang henyo ay masyadong mahina kaya kinailangan niyang itago ang kanyang lakas. Ang 30% lang ng kanyang kapangyarihan ay sapat na para talunin sila. Sinundan niya ito at sinabing mas mabuting sumuko na agad si Zhao dahil kapag ginamit niya ang buong lakas wala na itong laban. Ngunit nagsimulang tumawa si Zhao at nag-isip kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob upang sabihing wala siyang kakayahang makipaglaban. Ayon kay Zhao gaano man kalakas si Ming hindi ito sapat upang mapantayan siya dahil isa siyang Holy Son ng Holy Sword Pool Holy Land at hindi basta-basta matatalo. Sa sandaling yun inilabas niya mula sa kanyang bibig ang tinatawag niyang Sword Peel. Isang maliit na espada na hindi isang pil kundi isang sandatang binuo mula sa enerhiya ng kaluluwa. Bigla niyang inatake si Ming gamit ito dahilan upang magulat si Lanzo at maisip niyang isang maduming taktika ang ginawa nito. Habang si Huang Yuangqi ay natatawa at naiisip na pinilit lamang ni Zhao ang paggamit ng sword peel kahit hindi pa nito kaya ng kanyang martial arts. Alam niyang makakasira ito sa katawan ni Zhao pero kung matatalo nito si Ming magiging kapaki-pakinabang ito para sa kanya. Napakalapit na ng distansya nila kaya't halos imposible nang makaiwas si Ming. Subalit agad na gumawa si Ming ng isang maliit na killing array sa harap niya gamit ang kanyang formation skills isang depensibong formation. Nang pumasok ang maliit na espada sa loob ng seal unti-unting bumagal ang bilis nito hanggang sa huminto. Ngunit kahit ganon patuloy itong lumalaban at pilit bumabalik sa katawan ni Zhao. Hindi ito pinayagan ni Ming at agad niyang kinulong ang maliit na espada sa loob ng kanyang formation. Sa pagkakahawak niya rito biglang dumugo ang bibig ni Zhao dahil konektado ang espada sa kanyang kaluluwa. Nang tuluyang wasaki ni Ming ang kanyang formation nahulog ang maliit na espada sa kanyang kamay. Tinitigan niya ito at napagtanto na ang ipinagmamalaking sword peel ni Zhao ay isang drama lamang at bagamat gawa ito sa kaluluwa wala itong silbi laban sa kanya. Naisip niyang kung sisirain niya ito ano kaya ang mangyayari. Sa pagkarinig nito nagsimulang sumigaw si Zhao at nagmakaawang huwag gawin yun dahil kapag nasira ito lahat ng kanyang meridians ay masisira rin dahil bahagi ito ng kanyang kaluluwa. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Ming at agad niyang dinurog ang maliit na espada sa kanyang palad. Sa sandaling yun bumalot ng matinding sakit ang buong katawan ni Zhao at nagsimulang lumabas ang maraming dugo mula sa kanya. Nasira ang kanyang mga internal organs at kitang-kita ang labis na pinsala. Ang tiyahin ni Zhao ay nabigla sa nasaksihan at sa isip niya ay nagsimulang mabuo ang galit kay Ming at nais niyang balikan siya balang araw. Ngunit si Ming ay matatag pa rin at sinabi niyang dahil gumamit si Zhao ng maruming taktika at tinangkang patayin siya gamit ang sword peel nararapat lamang ang kanyang ginawa. Ngunit bago pa man matapos ni Ming ang kanyang atake ipinahayag niyang puputulin niya ang lahat ng meridians ni Zhao upang hindi na ito kailanman makapag-cultivate muli. Mula sa araw na ito hindi na ito muling makikilala bilang isang martial artist. Ngunit habang itinaas na ni Ming ang kanyang espada upang isagawa ang atake biglang bumaba si Elder Lei isang dominator level na master.
Lubos na ikinagulat ni Ming ang pagdating ni Elder Lei dahil bukod sa mataas na antas nito isa rin itong kalaban mula pa noon. Laking gulat ni Ming sa kanyang pagdating. Kinilala agad ni Elder Lei si Ming at naalala ang pangyayaring naganap noon sa Red Sun Sect. Doon isinakripisyo ng matandang pangit na master ni Ming ang kanyang buhay upang iligtas siya. Hindi pa rin nakakalimot si Elder Lei kina Ming at sa kanyang master na si Shanzou dahil pumatay umano si Ming ng 3 estudyante mula sa Holy Sword Pool. Nais ni Elder Lei na maghaganti at sinabing kahit na tinutugis na niya si Ming nagawa pa rin itong hamunin ang mga estudyante ng kanyang sekta. Sa harap pa mismo niya ay pinipilit nitong putulin ang meridians ng isa pa niyang estudyante. Dahil dito agad siyang umatake gamit ang kanyang malakas na kapangyarihan. Sa pagkakataong ito mabilis na inilabas ni Ming ang isang puppet na may kakayahang depensahan siya laban sa isang dominator level na kalaban, matatandaan na binili ni Ming ang puppet na ito noon. Sa isip niya alam niyang hindi siya palalampasin ng matandang ito kaya kinakailangan niyang gamitin ito bilang huling sandata. Ngunit bago pa niya ito tuluyang magamit dumating ang Grand Elder ng Xuanshan Holy Land. Pinigilan niya ang laban sa pamamagitan ng pagsira sa enerhiya ni Elder Lei at mariing sinabi na sapat na yun. Ipinaalala niya ang arena ay pag-aari ng Xuanshan Holy Land kaya walang sinuman ang may karapatang makialam sa kanilang arena. Dahil sa presensya ng martial god labis na natakot si Elder Lei, agad siyang lumapit at nagpakumbaba humihingi ng kapatawaran sa Grand Elder. Sinabi niyang hindi niya dapat inatake si Ming sa lugar na ito at sa ibang pagkakataon na lang siya maghihiganti. Nagmakaawa siya na patawarin siya sa nangyari. Muling nagsalita ang Grand Elder at malinaw niyang ipinahayag na tapos na ang laban sa pagitan nila. Natalo ng batang si Ming ang disciple ni Elder Lei kaya't inutusan niya itong buhatin ang kanyang estudyante at umalis na sa arena. Kinuha ni Elder Lei ang katawan ni Zhao saka nagsabing aalis na sila. Dinala niya ito palayo habang pinagmamasdan ng mga tao na nagsimulang magtawanan at magsalita ng masama tungkol sa mga taga-sword pool. Ayon sa kanila masyado raw hangal at mahina ang mga ito at kahit si Elder Lei na isang dominator level na master ay naging parang duwag sa harap ng Grand Elder ng Xuanshan Holy Land. Bukod pa rito sinabi rin nilang nakakahiya ang ginawa ng mga ito, isang estudyante lamang ang natalo pero dumating pa ang isang master para lang maghiganti. Inakala raw nilang malalakas ang mga taga Holy Sword Land pero sa nangyaring ito napagtanto nilang puro kahihiyan lang ang dala ng mga ito. Lumapit ang Grand Elder kay Ming at ipinakita ang pagkatuwa sa muli nilang pagkikita habang nagpasalamat naman si Ming sa tulong nito. Sinabi ng Grand Elder na wala siyang dapat alalahanin dahil nararapat lang ang kanyang ginawa at binanggit niyang matagal na niya itong hinahanap para kausapin tungkol sa isang mahalagang bagay. Nagtanong siya kung pwede siyang bigyan ng oras kaya nag-alok si Ming na pumunta sila sa isang malapit na kainan kung saan mas tahimik at mas maganda silang makakapag-usap. Habang naglalakad si Ming iniisip niya kung ano kaya ang mahalagang bagay na gustong pag-usapan sa kanya. Habang paalis na napansin ni Ming ang mesa kung saan niya inilagay ang lahat ng singsing na may lamang pera at naalala niyang kailangan niya pa pala itong kolektahin. Nilapitan niya ito at kinuha ang lahat sabay sabing malaki na ang perang hawak niya ngayon at malapit na niyang maisakatuparan ang layunin niyang buhayin muli ang kanyang mga magulang. Biglang lumapit si Huang Yuanqi at sinabi na hindi pwedeng kunin ni Ming ang perang yun dahil ipinahiram lamang niya yun kay Zhao. Sa kalooban ni Huang Yuanqi nag-aalala siya dahil ang 7 million martial coins ay hindi lahat kanya kalahati ay hiniram pa niya sa mga kaibigan at kailangan niyang bayaran ang mga utang na yun. Nang marinig yun tinanong ni Ming sa Grand Elder kung ano ang dapat gawin dahil alam niyang may sariling patakaran ang arena ng Xuanshan Holy Land. Sinabi niyang kung kailangang isauli ang pera handa siyang gawin yun. Tiningnan ng Grand Elder si Huang Yuanqi at sinabi sa kanya na wala siyang hiya at dapat na siyang umalis kaya mabilis na tumakbo palayo si Huang Yuanqi sabay sabing aalis na siya. Matapos nito iniabot ni Ming ang isang singsing kay Zhang Heng na naglalaman ng 12 million martial coins. Sinabi niyang itabi ang 8 million para sa kanya at ipamahagi ang natira sa iba. Sumagot naman si Zhang Heng na siya na ang bahala sa pera at ipapantay niya ang hatian. Pagkatapos nito lumapit si Ming kay Lanso at sinabi na kung may kailangan ito magsabi na ngayon dahil marami na siyang perang hawak. Maaari raw siyang bumili ng kahit anong gusto ni Lanso ngunit sinabi naman ng babae na hindi kailangang mag-alala si Ming dahil marami rin siyang perang hawak. Ipinaalam ni Ming na sasama siya sa Grand Elder patungo sa isang restaurant upang pag-usapan ang ilang bagay kaya nagpaalam siya sa lahat at umalis na.
Samantala ipinakita rin si Master Wu Chenying na tahimik lang na nanunood sa lahat ng nangyari. Lumapit ang headmaster at tinanong siya kung ano ang masasabi niya sa bago niyang disciple. Sa palagay daw niya may kakaibang galing ang batang yun at hindi pa rin siya makapaniwalang may dala itong life-saving puppet na kayang iligtas mula sa isang Dominator level na panganib. Sa kabutihang palad hindi naman ito kinailangang gamitin dahil naroon si Wu Chenying at pati na rin ang master mula sa Xuanshan Holy Land upang protektahan si Ming. Nagtanong ang headmaster kung pumasa na ba si Ming ayon sa kanyang pamantayan at kung ituturing na ba niya itong disciple. Sagot ni Wu Chenying pumasa nga ang binata ngunit hindi pa niya tiyak kung tatanggapin niya ito bilang disciple dahil sa tingin niya ay hindi pa ito sapat ang kakayahan. Nagtanong muli ang headmaster kung ang hinihintay ba niya ay ang makuha ng binata ang unang pwesto sa Hidden Dragon List bago niya ito tanggapin. Ipinaliwanag ni Wu Chenying na hindi sapat ang pagiging numero 1 sa listahan dahil para sa kanya kailangang may natatanging kakayahan ang isang tao. Isa siyang kilalang general sa militar at kapag sumali si Ming sa kanyang hukbo sa hinaharap ayaw niyang mamatay ito agad-agad dahil walang silbi ang mahihina sa digmaan. Malungkot daw siyang makitang mamamatay ang isang disciple na wala palang sapat na galing sa harap mismo niya. Nagbigay paalala ang headmaster na ngayong magiging master na siya nararapat lamang na ituring niya ang kanyang disciple na parang sariling anak, dapat daw ay may pagmamahal hindi puro galit. Ngunit hindi na sumagot si Wu Chenying at nanatiling tahimik. Maya-maya nagsalita rin si Wu Chenying at sinabi sa headmaster na isinama raw ng Grand Elder si Ming upang makipag-usap. Tinanong niya kung ano kaya ang tatalakayin ng dalawa. Sinagot naman ng headmaster na hindi niya alam kung anong pag-uusapan ng mga ito at wala rin siyang kakayahang makinig mula sa malayo. Kapag bumalik na raw si Ming saka lamang malalaman kung ano ang sinabi ng Grand Elder. Sa eksenang nasa loob ng restaurant magkasamang nakaupo si Ming at ang Grand Elder. Ayon kay Ming alam niyang lumikha siya ng problema kasama si Lanzo at dahil dito ay naalipusta ang Grand Elder sa harap ng maraming tao. Iniisip niyang ito ang pakay ng Grand Elder sa kanilang pag-uusap. Ngunit sinabi ng Grand Elder na napakaliit lang ng problemang yon, batang lalaki't babae lamang sila na nagmamahalan kaya wala siyang dahilan para istorbohin sila. Idinagdag pa niyang nalaman na niya ang tungkol sa dalagang yon, isa raw itong may dalisay at banal na katawan. Sa tulong ng katawan na taglay ni Lanzo maaaring mapabilis ang pagtaas ng cultivation ng sinuman. Kaya naman pinilit ng kanyang master at ng mga lalaking mula sa Holy Land na ipakasal siya sa kanyang pamangkin. Habang kausap ang Grand Elder sinabi ni Ming na mas mabuting dumiretso na sila sa pakay ng pag-uusap dahil hindi niya iniisip na para lang sa mga bagay na yun siya dinala rito. Tumugon naman ang Grand Elder at nagsabing magsasalita na siya ng diretsahan. Napanood niya ang lahat ng laban ni Ming lalo na noong ginamit nito ang espada laban sa mga taga-Swordpool Holy Land kung saan nakita rin niyang gumamit ito ng yin-yang teknik sa pakikipaglaban. Sa palagay niya mas lalo pang lalakas si Ming kung matututo ito ng mas espesyal na teknik sa paggamit ng espada. Ipinahayag ng Grand Elder ang nais niya, na si Ming ay sumali sa Xuanshan Holy Land at doon matutunan ang White Emperor Sword Technique na isang teknik na kahit kailan ay wala pang nakakapag-master. Labis ang pagkagulat ni Ming sa kanyang narinig halos mapasigaw siya sa hindi makapaniwala. Nagtanong siya sa sarili kung posible ba talaga ito na siya ay iniimbitahang sumali sa Xuanshan Holy Land upang matutunan ang teknik na walang nakakapagtagumpay kailanman. Ngunit mariin niyang sinabi na hindi ito maaari sapagkat mula't simula ay disipulo na siya ng Yin Yang sect sa ilalim ni Master Gao Fengxian at kailangan niyang sundin ang utos ng kanyang master. Dagdag pa niya estudyante rin siya ng Dongqi Academy kung saan si Master Chen Ying ang bago niyang master. Kaya kung sasali siya sa Xuanshan Holy Land kinakailangan muna niyang humingi ng pahintulot mula sa lahat ng kanyang masters. Tugon naman ng Grand Elder hindi raw ito malaking problema. Kung gugustuhin ni Ming siya na raw mismo ang kakausap sa kanyang master at sigurado siyang hindi ito tatanggi. Kung si Master Chen Ying naman ang inaalala niya ay maaari rin daw niya itong isama sa Xuanshan Holy Land upang wala nang sagabal at pareho silang makakalipat. Bagamat sinagot ni Ming na bahala na ang Grand Elder sa isip-isip niya magandang alok ang ibinibigay sa kanya. Kaya lang bakit niya papasukan ang isang Holy Land na mas mababa kaysa sa lahat ng iba? Hindi raw siya uupo sa isang lumulubog na bangka. Muling nagsalita ang Grand Elder ipinaalala niya kay Ming na wala siyang dapat ipag-alala tungkol sa kanyang master dahil sundalo lamang ito ng Qinglong Dynasty. Bukod pa roon mayroon siyang natatanging disciple na parang anak na rin niya, ang Empress ng Qinglong Emperor,
Kung mag-uutos ang Empress wala raw magagawa ang master ni Ming kundi sumali sa Xuanshan Holy Land. Tugon ni Ming tila sobra na ang ginagawang pangungumbinsi ng Grand Elder, iniisip nito na napaka-espesyal niya ngunit paano kung hindi niya naman makayang i-master ang teknik na yon. Matapat na sagot ng Grand Elder nais niyang mapasama si Ming sa Xuanshan Holy Land, alam daw niyang hindi kasing taas ng ibang Holy Land ang kanilang lugar ngunit buo ang kanyang kagustuhang makuha si Ming. Dahil sa pagkawala ng teknik ng White Sword Emperor hindi na umusad ang Xuanshan Holy Land. Wala na ring ipinapakitang pag-unlad at wala ng mga disciple na may pambihirang talento, kaya't hindi sila magtatagal kung wala ang teknik ng espada. Kailangan nila ng isang henyo na magdadala ng panibagong lakas sa Xuanshan Holy Land. Sa tagal ng panahon na nagamit niya ang kanyang mga mata alam ng Grand Elder na hindi siya kailanman nadaya, nakita niya kay Ming ang malaking potensyal. At sa nalalapit na Hidden Dragon List Competition sigurado siyang papasok sa listahan ang pangalan nito. Ngunit mapagpakumbabang tugon ni Ming masyado siyang pinupuri at hindi naman daw siya karapat-dapat sa ganoong papuri. Sumagot ang Grand Elder at sinabing siguro iniisip ni Ming na pabagsak na ang Xuanshan Holy Land at hindi na karapat-dapat bigyan ng interes ang lugar na ito. Ngunit agad siyang binigyan ng katiyakan, kung papasok si Ming sa Xuanshan Holy Land at matutunan niya ang White Sword Art lahat ng nakatagong resources ng Holy Land ay ibibigay sa kanya. Ngunit may isang kondisyon, dapat niyang mapagtagumpayan ang teknik ng White Emperor Sword Art. Pagkatapos ng alok ng Grand Elder, bumalik si Ming at naupo sa harap ng kanyang headmaster. Kasama rin nila sina Zhang Heng at Mei Ru. Sa mapanlikhang paraan sinabi ni Zhang Heng na napakagandang oportunidad yon para kay Ming isang bihirang pagkakataon na ialok ng isang Holy Land ang lahat ng resources nito. Alam daw ni Ming kung gaano kahalaga ang mga resources sa loob ng isang Holy Land. Napaubo ang headmaster at sinabing tila nakakalimutan ni Zhang Heng na naririto siya. Napakamot si Zhang Heng at humingi ng paumanhin sa headmaster dahil nasabi raw niya ang kanyang personal na opinyon sa harap ng lahat dala ng labis na pagkasabik, dagdag pa niya maganda rin naman ang Dongqi Academy. Ngunit may sinabi si Mei Ru na nagbigay linaw sa lahat, may hinala siya sa Grand Elder. Paliwanag niya sinabi ng Grand Elder na matapos pumasok sa Xuanshan Holy Land kailangang mamaster ang White Sword Art at pagkatapos nito lamang ibibigay ang lahat ng resources. Ibig sabihin hindi lang si Ming ang layunin nito, posibleng marami pang iba baka 10 o mahigit na mga henyo o baka higit pa sa 100 mga henyo ang tina-target nilang i-recruit. Sang-ayon naman ang headmaster at sinabing tama si Mei Ru, ang Grand Elder ay tila naglatag ng bitag sa isang malawak na karagatan, isang pain para makahuli ng maraming isda at isa sa mga pinakamalaking huli nila ay si Ming. Lahat ng resources ay nakataya upang makuha ang isang bagong henyo na maaaring magmaster ng sword art na yun. Ang sinumang makakamit ng teknik na yun ay pagkakalooban ng lahat ng yaman ng kanilang Holy Land. Kabilang si Ming sa mga batang yun dahil nakita nila ang natatanging talento niya at malaking pakinabang ito para sa Xuanshan Holy Land. Kapag nakuha ni Ming ang unang pwesto sa Hidden Dragon List Competition ituturing siyang isang henyo at kung sakaling pumasok siya sa Xuanshan Holy Land at matagumpay na mamaster ang kanilang teknik sa espada malaking tagumpay ito para sa Grand Elder, isang kasunduan na panalo siya. Gagamitin niya ang lahat ng resources upang tulungan si Ming sa kanyang cultivation. Ngunit kung sakaling hindi niya mamaster ang teknik ng espada hindi siya nag-iisa sa lugar na iyon. Marami ring iba pang mga magka-cultivate doon at hindi ibubuhos ng Grand Elder ang lahat ng resources para lang kay Ming. Sa puntong yun si Ming ay isa ng disciple ng Xuanshan Holy Land at kapag nangyari yun magiging napakahirap para sa kanya na makaalis pa roon. Nagtanong si Ming sa headmaster kung ang ibig bang sabihin nito ay hindi siya dapat sumali sa Xuanshan Holy Land. Sumagot ang kanyang master na sa tingin niya ay matagal nang nakamasid ang Grand Elder kay Ming mula pa sa simula. Napanood na nito ang lahat ng laban ni Ming sa kompetisyon at gagawin nito ang lahat upang makuha si Ming. Ngunit hindi dapat mag-alala si Ming dahil nandyan si Chen Ying ang kanyang bagong master at hindi basta-basta nagpapadala sa takot ang Dongqi Academy. Sinabi ng headmaster na kakausapin nila mismo ang Empress para sa bagay na ito, kaya't wala siyang dapat ipag-alala, hindi siya aalis kung hindi pinag-isipan ng maigi. Kinabukasan ay sinimula na ang screening test para sa Hidden Dragon List. Dahil napakaraming disciple sumali isang napaka-epektibong paraan ang ginamit para sa pagsusulit.
Hinati ang mga disciple sa pares, sa isang panig ay mga martial arts warrior level na estudyante at sa kabila naman ay mga martial arts master level. Ngayong taon napakarami ng sumali kaya ginamit nila ang isang array formation para sa pagsusulit. Lahat ay kailangang pumasok sa array formation kung saan sila ililipat sa ibang dimensyon. Sa dimensyong yun lilito ang isang phantom base sa naimprentang alaala na makikipaglaban sa kanila. Ngunit limitado lang ang oras ng bawat isa. Sa limitadong oras na yun kailangang talunin nila ang phantom. Kapag natalo na ito maglalaho ito at susunod namang lilito ang isa pang phantom na mas malakas kaysa sa nauna. Sa ganitong paraan kailangan nilang talunin ang sunod-sunod na phantoms hanggat maaari sa loob ng itinakdang oras. Mas marami silang matatalo mas mataas ang kanilang ranggo at mas maraming puntos ang kanilang makukuha. At tanging ang may pinakamataas na marka na 50 disciple lang ang makakapasa sa screening test na ito, ang mga hindi makakapasok sa top 50 ay agad na matatanggal. Naging buong araw ang takbo ng screening test dahil sa dami ng mga kalahok, mula umaga hanggang gabi at kahit sa kalaliman ng gabi tuloy pa rin ang pagsusulit, at sa hating gabi inihayag na ang resulta ng pagsusulit. Binanggit ang pangalan ng 50 disciple na kapasa, at kabilang sa mga yon ang pangalan ni Ming. Samantala sa listahan ng mga martial arts master kasama rin sina Zhang Heng at Mei Ru. Pagkatapos ipahayag ang mga nakapasa sa screening test pinaalalahanan ang mga disciple na magpahinga na dahil kinabukasan ay magsisimula na ang opisyal na laban sa Hidden Dragon List. Habang pauwi na sina Ming Zhang Heng at Mei Ru ng gabing yun na ikwento ni Ming na habang lumilipat-lipat siya ng arena para lumaban napansin niyang marami na ang naghanda ng kani-kanilang mga mesa para sa pustahan. Sa dami ng tao at sa laki ng preparasyon naging malinaw na magiging malaki ang laban kinabukasan. Dahil walang sariling mesa ng pustahan para sa kanya hiniling niya sa mga kasama na sila na ang maglagay ng sarili nilang mesa. Agad namang ipinahayag ni Zhang Heng na sa mga usapang may kinalaman sa pera at sugal hindi siya nagpapahuli. Ipinaliwanag niyang dahil sa susunod na araw pagaganapin ang laban niya wala siyang ibang gagawin bukas kaya makakapunta siya sa laban ni Ming para ayusin ang mesa ng pustahan. Inaasahan nilang kikita sila ng malaki ngunit binanggit niya rin na kailangan munang magpanggap si Ming na mahina at unti-unting ipakita ang tunay nitong lakas upang malinlang ang mga tao. Natawa naman si Mei Ru sa usapan ngunit ipinaalam niyang hindi siya makakapunta kinabukasan dahil abala siya sa pagpa-breakthrough at nakalaan ang buong araw para roon. Sa kabila nito binati niya si Ming at hiniling na sana ay kumita ito ng malaki sa kanyang laban. Habang naglalakad silang tatlo at nag-uusap bigla nilang narinig ang tinig ng isang lalaki sa unahan. Naroon ito kasama ang isang binata mula sa Silver Family. Nabanggit ng lalaki na tila kailangan na nilang bumisita bukas ngunit iginiit ng binata na ngayong alam niyang naroon si Ming hindi siya aalis hanggat hindi niya ito nakikita gaano man ito katagal. Ang binatang ito ay ang Young Marquis, siya rin ang tumulong kay Haoyan ang ikatatlong batang prinsipe para maibalik sa kanya ang trono at ang parehong Young Marquis na nagbigay ng rekomendasyon kay Ming upang makapasok sa Dongqi Academy. Paglapit ni Ming sa kanila kinilala niya ang binata at tinanong kung anong ginagawa nito dito. Ipinaliwanag ng Young Marquis na hindi na kailangang magpakita ng paggalang sapagkat alam niya na ang pangalan ni Ming ay kumakalat na at pinag-uusapan ng marami. Isa na itong kilalang talento at bukod pa roon miyembro na rin ito ng Dongqi Academy. Ipinahiwatig ng Young Marquis na nais niyang makausap si Ming ng mas maayos kaya dinala niya ito sa isang silid kung saan naghihintay na ang kanyang ama. Habang umaalis si Ming naiwan sina Zhang Heng at Mei Ru na nagpasya na ring umuwi at magpahinga. Sa kanilang isipan hindi nila maiwasang humanga dahil si Ming ay kilala rin pala mismo ng Young Marquis. Dinala ng Young Marquis si Ming papunta sa isang silid kung saan naroon na ang kanyang ama. Ipinahayag ng Young Marquis na nais makausap ng kanyang ama si Ming dahil may dalawang espesyal na panauhin ito, inimbitahan muna siyang sumama sa pakikipag-usap bago sila muling lumabas. Pagpasok nila sa silid na abutan nilang nakaupo na sa harap ang ama ng Young Marquis. Sa isang panig ay naroon si Master Lei at sa kabilang panig naman ay si Master Gao Fengxian. Ayon kay Master Lei tunay na matapang si Ming at kung nalaman lang daw niya noon pa na lalaki itong maging isang napakalakas na master sana ay pinatay na niya ito noon pa. Una niya raw itong nakita sa Red Sun Sect. Hindi napigilan ni Master Gao Fengxian na putulin ang kanyang sinasabi at sinabing kung nalaman lang niya noon na aatake si Master Lei sa Red Sun Sect sigurado hindi ito maglakas loob na umatake.
Tumayo naman ang Marquis at sinaway silang dalawa, ipinaalala na hindi sila naririto upang makipag-away kundi upang ayusin ang kanilang alitan. Hinikayat niya silang maupo at mag-usap ng maayos dahil hindi kailangang uminit ang ulo nila. Ngunit iginiit ni Elder Lay na hindi na niya nais makipag-usap pa dahil ang mga tauhan ng Red Sun Sect ay pumatay ng maraming disciples niya. Ayon sa kanya, si Master Shenshu mismo ang pumatay sa 3 niyang disciples at matapos noon ay sinira pa ni Ming ang katawan ng kanyang mahalagang estudyanteng si Zhao Tianyi sa loob ng arena. Binara rin nito ang mga meridians ng estudyante at winasak ang kanyang sword peel. Para kay Elder Lay, hindi malulutas ang suliraning ito sa payapang paraan. Tugon ni Ming, alam niyang hindi nga ito malulutas ng madali, ngunit hindi rin nila makakalimutan ang ginawa ni Elder Lay sa kanilang sekta. Marami raw itong pinatay na elders sa Red Sun Sect kabilang ang kanilang Grand Elder at sa ngayon ay patuloy pa rin silang pinaghahanap at pinapatay. Kaya nararapat lamang na ipaghiganti nila ang mga kasamahan nila. Tinawanan lamang siya ni Master Lay at tinawag na parang daga. Hinamon niya ito na kung talagang nais siyang gantihan, bakit hindi ito ngayon na lang. Sinagot ni Ming na alam naman ni Elder Lay na mas mababa ang kanyang antas, isa lamang siyang martial arts warrior at hindi niya ito kayang labanan sa ngayon. Ngunit ipinapangako ni Ming na hindi niya hahayaang makapasok sa rangkang ang mga disciple ng Swordpool Sect sa darating na kompetisyon. Napailing na lamang ang Marquis at sinabing sinusubukan niyang tapusin ang alitan, ngunit lalo lamang itong lumalala. Inamin ni Elder Lay na nauunawaan niya ang hangarin nitong tapusin ang alitan, ngunit bilang mga martial artist tanging kamaulang ang batayan ng pag-uusap sa kanila. Para sa kanya, walang usapang makakapag-ayos ng sigalot na ito. Tumayo si Elder Lay at idiniin na hindi siya naririto para makipag-ayos. Ang tanging gusto lamang niya ay si Chief Shenshu, nais daw niya itong patayin sa sarili niyang mga kamay. Hindi lang si Shenshu ang gusto niyang patayin kundi pati si Ming. Ayon sa kanya, kung wala sana dito ang Marquis ay sana pinatay na niya si Ming sa mismong sandaling ito. Matapos ang mga salitang yun, bigla na lamang nawala si Master Lay. Naiwan ang Marquis na tila naramdaman ang bigat ng pangyayari. Lumingon ang Marquis at hinarap si Gao Fengxian, sinabi niya na marahil ay sila na lang ang makakapag-ayos ng hidwaan nila laban kay Master Lay. Ngunit agad itong tinapos ni Master Gao Fengxian at sa kanya sinabi kay Ming na lumabas na sila at sumama sa kanya. Habang naglalakad, sinabi ni Ming sa kanyang master na may narinig siyang usapan mula kanila siyan na dumating na ito kahapon, ngunit nagtaka siya kung bakit hindi siya nito pinuntahan. Sinagot siya ni Master Gao Fengxian na naging abala siya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimot si Elder Lay at patuloy pa ring hinahanap si Master Shenzhou. Naitago na niya si Master Shenzhou, ngunit may posibilidad pa rin daw na patayin si Ming, kaya't naririto siya upang subukang ayusin ang problema. Inakala niya na baka kaya ng Marquis na solusyonan ang sigalot, pero nakita na nila mismo na walang naging saysay ang pagtatangkang yun. Hindi pa rin nakikinig si Elder Lay at nais lamang nitong pumatay upang makapaghiganti. Napaisip si Ming sa sarili niya, tila hindi sapat ang lakas ni Master Gao Fengxian upang harapin ang lahat ng masters mula sa Swordpool Holy Land, o baka naman may plano itong isali ang isa pang master upang mas mapalapit sa paglutas ng problema. Habang malalim sa pag-iisip si Ming, bigla siyang tinapik sa ulo ng kanyang master, aniya hindi pa naman siya ganoon katanda para malunod sa mga ganitong iniisip. Buhay pa ang kanyang master at narito upang asikasuhin ang lahat ng ito. Wala siyang dapat ikabahala, bagkus ay dapat ituon ang isip sa nalalapit na kompetisyon. Hindi raw siya dumating dito upang lutisin lamang ang kanyang problema kundi upang kunin siyang muli pabalik sa Yin-Yang Sect. Matagal-tagal na rin kasi simula nang huli siyang nakabalik doon, kahit pa isa na siyang disciple ng sekta. Sinabi ni Ming sa kanyang master na tila naaalala pa rin ito na mayroon pa siyang disciple. Tumugon si Master Gao Fengxian na paano raw niya ito makakalimutan at bakit niya pa yun naisip. Abala lamang daw siya sa maraming bagay kaya't hindi siya nakadalaw, ngunit ngayon sisiguraduhin niyang matututo si Ming ng husto. Ibinahagi naman ni Ming na marami rin siyang hindi pa nare-resolbang issue sa mga tao mula sa Holy Land ng Sword Pool. At para maisaayos ang lahat ng iyon, tinatayang kakailanganin niya ng hindi bababa sa 10 taon. Sisikapin ni Ming na tapusin ang lahat ng problema sa loob ng 10 taon, ngunit ipinaalala ni Master Gao Fengxian na mataas man ang kanyang loob, kulang naman ang kanyang oras. Bilang kanyang master, siya na raw ang baalang lumutas sa lahat ng iyon.
Sa ngayon aalis muna siya dahil may mahahalagang bagay pa siyang kailangang asikasuhin ngunit pag natapos na ang kompetisyon kailangang maging handa si Ming dahil babalikan siya nito. Pagkaalis ni Master Gao Fengxian tinanong ni Ming ang young Marquis kung bakit nito naisipan na dumalo sa Hidden Dragon List competition. Ipinaliwanag ng young Marquis na natural lamang na naririto siya at ang kanyang ama lalo na't darating si Emperor Qinglong kaya sinamahan niya ito upang panuorin ang kompetisyon. Wala siyang balak sumali gusto lamang niyang masaksihan ang laban at nang mabalitaan niya ang tungkol kay Ming sinikap niyang hanapin ito upang sila'y muling magkita. Niyaya niya si Ming na sumama sa kanya nag-alok ng masarap na pagkain bilang pagtanggap sa matagal nilang hindi pagkikita at bilang pagbati sa inaasahan niyang tagumpay ni Ming na magdadala ng karangalan sa kanilang bansa. Pagsapit ng gabi bumalik si Ming sa kanyang silid at habang nakahiga kinausap si Beiming. Nasabi niyang tila unti-unti na siyang napapansin ng lahat ngunit kung hindi niya gagamitin ang kanyang buong lakas baka hindi siya magtagumpay sa mga susunod na laban lalo pat puro mga henyo ang mga kalahok at kung mabigo siya hindi niya magagawang buhayin muli ang kanyang mga magulang. Sa kabila ng pag-aalala ni Ming ipinaalala ni Beiming na hindi mahalaga kung ilalabas man niya ang kanyang buong lakas o hindi sapagkat ang Dragon List competition ay talagang inaabangan ng lahat at kung lalahok siya rito tiyak na makikilala siya kaagad. Pinayuhan siyang gamitin na ang buong lakas simula sa araw na ito sapagkat noon pa man ay nasabi na nito sa kanya na kung nais niyang buhayin ang kanyang mga magulang hindi siya tututol. Ngunit ipinaalala rin na dahil mayroon na siyang kayamanan mas makabubuti kung ilalaan niya ito sa pagpapalakas ng sarili dahil kapag lumakas siya magiging madali na lang ang kumita ng pera. Kailangang ituon muna ang pansin sa pagpapataas ng cultivation dahil kapag naging dominator na siya ng martial arts mabilis na rin niyang makakamtan ang yaman. Kinabukasan dumating na ang pinakahihintay na araw ng Dragon List competition, nagsimula ang unang yugto para sa antas ng martial arts warrior kung saan kasali rin si Ming. Sa plaza makikita sa itaas ang dalawang trono ng emperor nasa ibaba naman ang mga master at sa gitna ay ang arena ng laban. Sa gitna ng arena ay naroon si Ming kaharap ang isang babaeng mula sa Immortal Shrine Temple. Sa isip ni Ming naalala niyang ang mga kasali ngayon ay pawang mga nakapasa sa screening test habang sa gilid ay nakita rin niya si Lanso. Naisip niyang si Lanso ay nakapasa rin ngunit hindi niya nakita si Zhao Tianyi at sa kanyang palagay ang mga naging atake niya kahapon ay maaaring tuluyang puminsala sa kakayahan nitong lumaban kaya tuluyan na itong umalis sa lugar. Habang nakatitig si Ming sa unahan napansin niya ang isang babae mula sa Immortal Shrine Temple. Napansin niyang kakaiba ito kumpara sa iba dahil tila may kakaibang enerhiya na lumalabas sa katawan ng babae na hindi nakikita sa iba pang kalahok. Sa paraan ng kanyang pagtayo na mag-isa at walang sino mang lumalapit sa kanya nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam kay Ming, parang hindi ito isang tao kundi isang halimaw. Habang iniisip niya ito biglang lumapit si Huzir na patakbong galing sa gilid. Sinabi nitong inaasahan niyang makikita si Ming dito at tinanong kung bakit nag-iisa ito sa ganoong lugar lalo pat pareho silang mula sa Yin Yang sect kaya maaari silang magsama. Nagulat si Ming at inamin na hindi niya inasahan na kasali rin si Huzir sa kompetisyon. Nais niyang malaman kung ilan sa kanilang sect ang nakapasa sa screening test. Ipinaliwanag ni Huzir na silang dalawa lamang ang nakapasa at wala nang iba. Napansin din ni Huzir ang babae sa harapan nila at sinabi niyang mukhang malakas ito. Tinanong ni Ming kung kilala niya ang babae ngunit sinabi ni Huzir na hindi niya ito kilala, tila misteryosa ang babae at ang presensya nito ay nagbibigay ng matinding kilabot. Ramdam niya ang matinding killing intent na tila sasaksak siya anumang sandali, ayon sa kanya kung makakaharap niya ito sa kompetisyon agad siyang susuko at lalabas. Wala siyang balak labanan ng ganoong klaseng kalaban lalo na't narinig niyang ang babae ay mula sa Immortal Shrine Temple. Nagulat si Ming sa narinig at nag-isip kung totoo ngang mula sa Immortal Shrine ang babae maaari nitong makilala ang kanyang mga teknik. Napaisip siya tungkol sa Immortal Shrine na isa sa 4 na Divine Lands at sa 3 Immortal Shrines ito ang pinakakapangyarihan. Bagamat kakaunti lamang ang disciples nito mas pinatunayan lamang na ang mga napipiling disciple ay mas makapangyarihan, dahil kakaunti sila mas kontrolado at mas pinipili lamang ang malalakas. Nagpatuloy ang kanyang pag-iisip kung pagbabasehan ng lokasyon ang Tongtian Divine Land ay malapit sa True Dragon Holy Land habang ang Immortal Shrine ay nasa Western White Tiger Dynasty na napakalayo. Kaya't nagtataka siya kung bakit naririto ang babae. Iniisip niyang dapat ay may kinatawan mula sa Tongtian Divine Land.
Sumagot si Huzir at sinabi niyang totoo may isang lalaki roong mula sa Tungtian Divine Land at napakalakas umano nito. Narinig niyang tinalo nito si Zhao Tianyi sa loob lamang ng 3 galaw. Napansin niyang napakarami ng malalakas na kalahok ngayon kaya mas naging matindi ang kompetisyon. Marami sa kanila ay hindi pa kilala kaya mahirap tukuyin kung gaano kalalim ang kanilang lakas. Nagtanong si Ming kung bukod sa lalaki mula sa Tungtian Divine Land at sa babaeng mula sa Immortal Shrine ay may iba pa bang kalahok na kasing lakas o mas malakas sa kanila. Sagot ni Huzir meron pa raw isa at iyon ay si Ming mismo. Nagulat si Ming sa narinig at hindi makapaniwala sapagkat para sa kanya ay hindi siya ganun kalakas. Habang kinikimkim niya sa kanyang isipan ang mga salitang sinabi ni Huzir, pinapagaan nito ang pakiramdam ni Ming at tila gusto pa makarinig ng mga magagandang bagay. Sa parehong sandali napatitig si Lanso kay Ming at agad itong lumapit sa kanya. Kasama niya sa pagkakataong ito ang isa pang disciple na kakaiba. Isang natatanging estudyante mula sa Xuanshan Holy Land at junior ni Lanso. Nang mapansin ni Ming ang presensya ng binata, tinanong niya kung sino ito. Ipinaliwanag ni Lanso na ito ay si Zhang Zuan, isa ring disciple ng Xuanshan Holy Land at pareho sila ng master. Dagdag pa ni Lanso malaking tulong ang naibigay ng binata noong unang beses siyang dumating sa kanilang lugar. Habang pinagmamasdan ni Zhang Zuan si Ming para itong nawala sa sarili at tila nakatulala. Iniisip niyang ito ang lalaking tumalo kay Zhao Tianyi ngunit ngayong wala na si Zhao Tianyi sa kanilang daan si Lanso ay para na lamang sa kanya, naniniwala siyang walang karapatang mapunta si Lanso sa iba pa. Habang tinitingnan ni Ming ang binata agad niyang naramdaman ang intensyon nito, naisip niya na base sa mga tingin ni Zhang Zuan may nararamdaman ito para kay Lanso. Malinaw ang layunin ng binata na mapasa kanya si Lanso kaya't nagpasya si Ming na sa oras ng kompetisyon ay kailangan niyang bigyan ito ng matinding aral upang hindi na makaabala pa kay Lanso. Bigla siyang lumapit at hinawakan ng kamay ni Lanso sabay sabing kung sakaling makaharap siya ng kalaban na mas malakas huwag nang ipilit ang sarili upang hindi na siya mahirapan. Sumang-ayon si Lanso sa kanya ngunit kitang-kita sa mukha ng kasama niyang lalaki ang pagkadismaya sa tagpong yun. Agad namang nagsalita si Zhang Zuan at inanyayahan si Lanso na umalis na sapagkat hinihintay na sila ng kanilang master. Hindi pinalampas ni Ming ang pagkakataon at nagsalita ng may pangungutya. Sinabi niyang nakakahiya ang asal ng binata sapagkat kapag may dalawang nakakatanda na nag-uusap hindi dapat sumabat ang mga bata, para bang walang itinuro ang pamilya nito tungkol sa tamang asal. Hindi rin nagpatalo si Zhang Zuan at sinabing huwag siyang masyadong mayabang sapagkat hindi lang naman siya ang nakalaban ng ilang tao sa arena. Sa susunod na laban daw nila malalaman kung sino sa kanila ang tunay na mas malakas. Napangiti si Ming at sinabi kay Lanso na wala itong dapat ikatakot, nangakong hindi niya papatayin ang binatang ito. Maya-maya dumating na rin ang master ni Lanso at tinawag siya at umalis na. Bago umalis nagpaalam si Lanso kay Ming at sinabing magkikita pa silang muli. Pagkaalis ng grupo agad namang nagsalita si Huzir, ibinulgar niyang masama raw ang ugali ng master ni Lanso. Ayon sa mga kwento isa raw itong makamandag na ahas, marami na raw itong nalinlang na kalalakihan at kaya nitong gawin ang lahat kahit paibigay ang sarili sa mga lalaki makamit lamang ang kapangyarihan, aniya delikado ang kalagayan ni Lanso dahil nasa piling ito ng ganong klaseng tao. Lubhang nagulat si Ming sa kanyang narinig at nagpas siyang kailangang gumawa siya ng paraan upang mailigtas si Lanso mula sa impluwensya ng kanyang master. Dahil sa sinabi ni Huzir na ang babaeng yon ay sadyang mapanganib hindi na niya kayang tingnan pa ang mukha nito at hindi rin niya kayang hayaan si Lanso na manatili ng matagal sa piling ng naturang babae. Sa sandaling yun ginawa na ang anunsyo na magsisimula na ang kompetisyon. Sa lugar kung saan uupo ang mga emperor naroon ang mga espesyal na tagapagsilbi mula sa dalawang dinastiya maging mga opisyal, isa sa kanila ang nagsabi na paparating na ang kanilang mga emperor. Di nagtagal dumating ang malalaking bangka na may mga liwanag na nagmumula rito. Kasunod nito ay dumating ang isang malaking phoenix at isang dambuhalang dragon na parehong lumilipad. Ang phoenix at dragon na ito ay ang dalawang emperor na nasa kanilang anyong halimaw. Pagdating nila sa lugar nagbago sila pabalik sa kanilang anyong tao at umupo sa kani-kanilang trono. Ang isa sa kanila ay si Emperor Qinglong ang asul na dragon habang ang isa pa ay si Emperor Suzaku ang emperor ng Rosefinch Dynasty. Nang makaupo na sila yumuko at bumati ang lahat ng tao sa paligid bilang paggalang sa dalawang emperor.
Inanunsyo ng tagapagsalita na dumating na ang kanilang mga emperor at magsisimula na ang kompetisyon ng Hidden Dragon List. Sa unang yugto ng kompetisyon, ang mga martial arts warrior ang maglalaban-laban. Isang babae ang lumapit na may dalang kahon kung saan naroon ang mga serial number at sinabi niya na kailangang pumili ng isa ang bawat kalahok. Ang magiging kalaban nila ay ayon sa serial number na kanilang mabubunot. Ipinaalala rin na kailangang magpatuloy sa pakikipaglaban ang isang kalahok hanggat hindi ito natatalo. Upang mapabilis ang laban, nagtayo sila ng 25 arena at itinalaga ang 25 referees na may kanya-kanyang sakop. Tumalon ang mga referee sa gitna at pinaghati-hati ang malaking arena upang makabuo ng kani-kanilang maliit na arena. Sa ganitong paraan, sabay-sabay na magaganap ang 25 laban. Sinabi ng babae na ayon sa numerong nakuha ng bawat isa, yun ang magiging batayan ng kanilang kalaban, bawat pangalan at numerong tinawag ay magkakatapat sa laban. Ang nakuha ni Ming ay numero 35. Habang hawak niya ang kanyang papel, sinabi niyang tila ang kanyang magiging laban ay gaganapin sa ika-24 na arena. Pumunta siya sa nakatalagang arena at doon ay may nakatayo ng lalaki. Sinabi ng lalaki sa kanya na siya ang kalaban niyang may numerong 35 at ipinakilala ang sarili na si Zonto bilang pinakamahusay na disciple ng Ziksha Academy. Mabilis ding pumunta si Ming sa gitna ng arena at sinabi niya na siya ay isang estudyante mula sa Dongqi Academy at ang pangalan niya ay Ming. Nang marinig ni Zonto ang kanyang pangalan at na siya ay mula sa Dongqi Academy, agad itong nagalit. Galit na galit niyang sinabi na narinig niyang kahapon ay hinamon ni Ming ang kanilang Ziksha Academy sa arena at tinalo ang marami sa kanyang mga junior brothers. Aniya, paano siya naglakas loob na pumunta roon at talunin ang kanyang mga kapatid sa academy samantalang wala siya roon. Idinagdag pa niya na ang anumang ginawa ni Ming sa kanila ay kanyang ipaghihiganti. Sinagot siya ni Ming at sinabi na kahapon ay marami siyang arenas na pinuntahan at maraming masters ang kanyang hinamon. Hindi na raw niya matandaan ang lahat kaya hindi niya rin alam kung aling academy ang tinutukoy nito. Dagdag pa niya, sa palagay niya ay hindi naman ganoon kalakas ang mga estudyante ng Ziksha Academy kaya hindi niya matandaan ang mga ito. Marahil ay napakahina nila kaya hindi na raw kailangang palakihin pa ang usapan. Nandito raw sila para lumaban kaya mas mabuting magsimula na sila sa katahimikan. Maraming estudyante ng Ziksha Academy ang naroon at nagalit matapos marinig ang sinabi ni Ming. Galit nilang sinabi na paano siya naglakas loob na maliitin ang kanilang academy. Anila, hindi nangangahulugang mas mababa ang Ziksha Academy sa Dongqi Academy, hindi raw sila nagpapahuli sa kahit anong academy at ang kanilang mga mandirigma ay pinakamahusay. Kahapon lamang daw ay wala roon ang kanilang pinakamagaling na mandirigma pero ngayon ay malalaman na ni Ming kung gaano sila kalakas. Sa mga oras na yun dumating si Zhang Heng, agad siyang nagsalita at sinabing kung talaga raw sa tingin nila ay napakagaling ng Ziksha Academy, bakit hindi nila subukang tumaya. Kasabay nito inilabas niya mula sa kanyang ring ang isang maliit na mesa at inilapag yun sa gitna. Sinabi niya na lahat ng naroroon mula sa Ziksha Academy ay naririnig niya at malinaw raw na sinabi nila na mas magaling ang kanilang academy kaysa sa Dongqi Academy at mas makapangyarihan ang kanilang mga mandirigma. Ngunit aniya, para sa kanya mga batang umiinom pa ng gatas ang mga ito sa harap ng kanyang boss. Lalong nagalit ang lahat ng taga Ziksha Academy at agad silang lumapit para saktan si Zhang Heng. Sigaw nila paano siya naglakas loob na sabihin yun sa kanila. Ngunit isa sa kanila ang pumihil sa mga kasama niya at sinabing maghinay-hinay dahil nanunood ang mga emperor. Kapag sinaktan nila si Zhang Heng sa harap ng mga ito, tiyak na magagalit ang mga emperor. Alam din ni Zhang Heng na hindi pa hihintulutan ng emperor ang anumang gulo sa lugar na yon. Kaya't muling nagsalita si Zhang Heng at sinabing totoo ang kanyang sinabi, mga batang umiinom pa ng gatas ang mga ito. Tanong pa niya, iniisip pa rin ba nila na kayang talunin ng kanilang alagad ang kanyang boss? Pagkatapos ay inilapag ni Zhang Heng ang kanyang ring sa ibabaw ng mesa at sinabi na kung hindi sila pwedeng maglaban ngayon, maaari naman silang magsugal. Aniya, ang buong ipon niya sa kanyang buong buhay, lahat ng martial coins niya ay itataya niya para kay Ming. Naniniwala raw siyang mananalo ang kanyang boss at na mas magaling ang Dongqi Academy kaysa sa Ziksha Academy. Dahil sa sobrang inis at mataas ang kumpiyansa ng mga lalaki mula sa Ziksha Academy, agad silang nagsilabasan ng kanilang mga martial coins mula sa kani-kanilang mga storage ring. Sinabi nilang tataya sila kay Zhang Heng.
Naniniwala raw silang mas magaling ang kanilang academy at ngayong araw tatalunin ng kanilang alagad si Ming. Ngunit sabay banta nila na kapag natalo si Zhang Heng huwag daw itong maglakas loob na umiyak dahil kapag ginawa niya yun hindi na siya makakaalis ng buo. Habang tinitingnan ni Ming ang mesa ng pagtayaan hindi niya napigil ang ngumiti sa tuwa, aniya talagang may kakaibang talento si Zhang Heng, dagdag pa niya mukhang malaki-laking kita ang kanilang makukuha ngayon. Sa wakas magsisimula na ang laban ng dalawa, ang kalaban ni Ming ay punong-puno ng galit. Sinabi nito na bagamat nakalimutan na niya ang nangyari kahapon kung saan maraming disciples nila ang tinalo ni Ming ang ginawa ng kaibigan nitong si Zhang Heng ay mas lalo pa silang pinagalit. Paanong nagawa nitong laitin ang kanilang Ziksha Academy? Aniya ngayong nakita na raw nila kung gaano kababa ang pagtingin sa kanila hindi na siya papayag na hindi makapaghiganti. Tiyak raw niyang matatalo niya si Ming ngayon. Habang magsisimula na ang kanilang laban biglang lumapit si Zhang Heng at humarang, sinabi niya na sandali lang huwag munang magsimula. Nabigla ang lahat at nagtaka kung ano na naman ang ginagawa nito. Bakit daw pinipigilan pa nito ang laban? May ilan pang nagsabi na kung natatakot na silang matalo pwede pa naman silang umurong habang may oras pa. Ngunit matapos ang ilang sandali muling nagsalita si Zhang Heng at nilinaw na hindi sila natatakot. Sa halip sinabi niyang ang totoo ay tingin niya na ang mga taga-Ziksha Academy ay napakapubre. Aniya naglagay sila ng taya na 15 million martial coins pero kapag pinagsama-sama raw ang lahat ng kita ng mga estudyante nila hindi pa rin aabot sa ganoong halaga. Kaya't sa tingin niya hindi rin sulit makipagpustahan sa kanila, sila raw kasi ang pinakamagagaling sa Dongqi Academy. Nabigla at napatigil ang mga estudyante ng Ziksha Academy sa kanilang narinig, tahimik silang nagbulungan nagtatanong kung ano na ang dapat nilang gawin. Sa loob-loob nila tila totoo nga ang sinabi ni Zhang Heng, wala silang ganoong kalaking martial coins at kahit pagsama-samahin pa ang lahat ng ipon nila hindi aabot sa 15 million. Kung hindi nila kayang tapatan ng pusta baka isipin ng lahat na ang Ziksha Academy ay mababa mahina at tatawagin pa silang mga mahihirap. Sa mismong sandaling yun dumating ang elder ng Ziksha Academy, tahimik ngunit may bigat ang kilos nang inilapag nito ang kanyang singsing sa ibabaw ng mesa. Humarap ito kay Zhang Heng at matapang na nagpahayag na kung iniisip nito na mas mababa ang kanilang academy mali ito. Kaya't agad siyang nag-invest ng 10 million martial coins at sa kabuuan ay meron na silang 20 million martial coins. Napuno ng tuwa ang mga estudyante ng Ziksha Academy, nagpalakpakan sila at nagbunyi sa pagdating ng kanilang elder na buong suporta sa kanila. Matapos makuha ang kabuuang halaga ng taya tumingin si Zhang Heng kay Ming at nagsabing handa na ang lahat. Inutusan niya itong simulan na ang laban at ipakita ang kanilang panalo. Tumango si Ming at iniangat ang hinlalaki kay Zhang Heng bilang papuri sabay sabing mahusay ang ginawa nito. Ang kalaban ni Ming ay tumingin sa kanya ng mariin at nagpahayag na inilagay ng kanyang elder ang 10 million martial coins sa laban na ito. Hindi raw siya papayag na matalo sapagkat kailangang manalo siya upang hindi masayang ang ganoong kalaking halaga. Buong determinasyon niyang sinabi na ang 10 million martial coins ay nasa kanyang mga kamay ngayon at gagawin niya ang lahat upang matalo si Ming. Tahimik ngunit may kumpiyansang tumugon si Ming, sinabi niyang wala itong dapat ipag-alala sapagkat madali lamang niya itong matatalo. Tinawag niya si Bame Ying at inutusan itong ilabas ang 50% ng kanyang kapangyarihan. Agad namang sumugod ang estudyante ng Ziksha Academy gamit ang buong bilis at lakas habang pinakakawalan ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sinalubong siya ni Ming ng isang napakalakas na suntok. Sa isang iglap nagsimula ang matinding palitan ng suntok sa pagitan nila. Patuloy ang pag-atake ng estudyante mula sa Ziksha Academy habang paulit-ulit siyang sumusuntok. Ayon sa kanya hanggang sa ngayon ay 30 galaw na ang kanyang nagagamit ngunit wala pa ring nakukuhang kalamangan si Ming. Marami siyang narinig na si Ming daw ay matatag at malakas ngunit sa tingin niya ay hindi naman pala ganoon. Pagkasabi niyon umatras siya ng bahagya at sinabi na ipapakita na niya ang kanyang espesyal na teknik mula sa Ziksha Academy. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa harapan niya at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan na parang mula sa Dragon Ball. Ngunit sa halip na mga energy balls 2 dambuhalang kamay na gawa sa enerhiya ang lumabas mula sa kanyang mga palad. Sa parehong sandali inilabas rin ni Ming ang kanyang espada. Gamit ang kanyang Heaven and Earth Swordplay technique pinutol niya ang 2 energy hands na iyon. Lubhang nagulat ang kalaban sa kanyang nakita, hindi niya alam na marunong gumamit ng espada si Ming.
Agad namang sinundan nito ni Ming ng kanyang espesyal na teknik na tinatawag na Clear Origin Blade. Sa mabilis na paglusob gamit ang kanyang espada tinaga niya ang katawan ng kalaban, bumagsak ang kalaban sa lupa at tuluyang natalo. Ipinahayag ng referee na ang ika-35 na manlalaro ay siyang panalo habang ang ikalawang kalahok ay natalo. Sumigaw si Zhang Heng sa lahat at sinabing ngayon na sila ang nanalo sa pustahan kukunin na niya ang lahat ng pera. Pupunta na raw siya sa susunod na laban kasama si Boss upang muling tumaya at kung nais ng sinuman na bawiin ang kanilang pera maaari silang pumunta roon at tumaya muli. Mabilis na lumipat ang eksena at sunod-sunod na tinalo ni Ming ang 2 hanggang 4 pang kalaban gumagamit lamang si Ming ng 50% ng kanyang lakas upang mapatumba ang 13 magkasunod na kalaban. Kaunti na lamang ang natitirang makakalaban niya at kasabay nito malaki na rin ang kinita ni Zhang Heng. Sa bawat isa sa 13 laban ay naglagay siya ng malaking halaga ng taya, sa bawat panalo ni Ming nadagdagan ng kita ni Zhang Heng. Sa susunod na arena ang susunod na makakalaban ni Ming ay ang lalaking may bilang na 18, sumigaw ang referee at sinabing maghanda na ang dalawa. Ang laban ngayon ay sa pagitan ni Ming at ng batang may bilang 18 na isang mandirigma mula sa Swordpool Holy Land. Kilala ang mga taong mula roon sa pagiging mayabang at mataas ang tingin sa sarili. Pagharap ng lalaki inilabas niya ang kanyang espada at buong pagmamalaki niyang ipinakilala ang sarili. Ang pangalan daw niya ay Lu Fei at isa siyang mandirigmang puno ng dangal mula sa Swordpool Holy Land. Narinig daw ni Lu Fei na tinalo ni Ming si Zhao Tianying ngunit ayon sa kanya kung ikukumpara siya rito masasabi niyang isa siyang mandirigmang punong-puno ng dangal mula sa Swordpool Holy Land. Malakas daw siya kumpara kay Zhao Tianyi at dapat malaman ni Ming na maraming kalaban dito, may malalakas at may mahihina rin. Tumugon si Ming at sinabing narinig niyang 5 ang nakapasa mula sa Swordpool Holy Land. Kung totoo man ang sinabi ng kalaban pagkatapos niyang talunin si Lu Fei ang susunod niya namang makakalaban ay isa rin mula sa Swordpool Holy Land. Ibig sabihin sunod-sunod niyang makakalaban ang mga kasamahan nito at talunin niya raw ang bawat isa. Ngunit sagot ni Lu Fei wala na raw dapat ipag-alala pa si Ming tungkol sa mga susunod dahil hindi na ito makakalampas sa laban na ito, matatalo raw siya rito at hindi na uusad pa. Samantala ang iba pang mga taga Swordpool Holy Land ay halatang galit na galit. Nagsisigawan sila kay Lu Fei at sinabing patayin na raw nito si Ming bilang pag-iiganti para kay Zhao Tianyi. Gamit ang kanyang telepathy sinabi ni Ming kay Zhang Heng na mukhang mayaman ang mga taga Swordpool kaya dapat ay nakawan rin sila sa pamamagitan ng pagtaya. Sumagot si Zhang Heng ng nakataas ang hinlalaki at sinabing oo naman boss huwag kang mag-alala makakakuha tayo ng malaking pera mula sa kanila. Agad niyang itinayo ang kanyang arena at inanyayahan ang lahat ng mga disciple mula sa Swordpool. Aniya sa harap ng kanyang boss ay para lang silang mga bata. Kung wala raw silang pera tahimik na lang silang manood sa gilid at huwag makialam, pero kung may pera sila imbes na puro dakdak dapat ay tumaya na lang sila. Kung naniniwala raw sila na kayang talunin ng mandirigma mula sa Swordpool Holy Land si Ming dapat ay lumapit sila kasama ang kanilang boss na si Zhang Heng at makipagpustahan. Dahil dito nagalit ng husto ang mga disciple mula sa Holy Land dahil lahat sila ay may mataas na pagtingin sa sarili. Nagsigawan sila at sinabing tigilan nito ang pagyayabang. Ngunit sumabat si Zhang Heng at sinabing hindi niya sila tinatawag upang magsisigaw at makipag-away, kung may tapang daw sila dapat ay lumapit na at makipagpustahan. Ilang sandali pa isang singsing ang lumipad mula sa itaas at bumagsak sa ibabaw ng mesa. Labis ang pagkabigla ni Zhang Heng sa kanyang nakita. Dumating si Elder Lei at malakas na ipinahayag na tumataya siya ng 10 million martial coins. Pagharap sa kanyang estudyanteng si Lu Fei sinabi niya na kung matatalo ni Lu Fei si Ming mapapasakan niya ang buong halagang yun. Tinanong ni Lu Fei si Elder Lei kung totoo nga bang seryoso ito sa kanyang sinabi, gusto niyang makasiguro kung maaari ba talaga niyang makuha ang buong 10 million martial coins kapag natalo niya si Ming. Sinagot siya ni Elder Lei na seryoso siya sa kanyang alok ngunit may isang kondisyon, ayaw niyang makalabas pa ng buhay si Ming mula sa arena. Sumang-ayon si Lu Fei sa kanyang elder na iintindihan daw niya ang ipinag-uutos nito at taos-puso siyang nagpapasalamat sa napakalaking gantimpalang ibinibigay sa kanya ng maaga pa lang. Tahimik na tinitigan ni Ming si Elder Lei at sinabi na tunay nga itong elder ng Swordpool Holy Land mayaman at galante. Totoo ngang may 10 million martial coins ito ngunit sa kasamaang palad mukhang mawawala rin ang lahat ng yaman nito ngayong araw.
Paalala ni Ming mukhang nakalimutan na ni Elder Lei ang nangyari kahapon at ang babala niya noon na wala ni isang disciple mula sa Swordpool Holy Land ang makakapasok sa Hidden Dragon List. Pagkatapos noon inutusan ni Ming si Beng Ying na alisin ang lahat ng suppressing power sa kanyang katawan, ibig sabihin i-unlock ng buo ang kanyang kapangyarihan. Inanunsyo ng referee na maaari nang magsimula ang laban at sinabing magsimula na sila. Mabilis na umabante si Lu Fei at sinabi niyang gusto niyang makita kung paanong aalisin ni Ming ang lahat ng disciple mula sa Swordpool Holy Land sa listahang ito. Gamit ang isang espesyal na teknik mula sa kanyang espada, ginamit niya ang tinatawag na Silver Wing Sky. Habang inaatake niya si Ming, sinugod niya ito gamit ang kanyang buong bilis at lakas. Labis ang tuwa ng mga kabataan ng Holy Land, sabi nila galit na galit daw talaga si Lu Fei ngayon at kapag galit ito buong kapangyarihan niya ang inilalabas. Ginamit na rin niya ang kanyang ultimate killer move mula sa itaas. Kapag ginagamit daw ito ni Lu Fei, kahit sino pa ang nasa warrior level ay hindi makakatagal sa kanya. Sa tingin nila matatapos na ang laban sa isang iglap. Ngunit si Ming na kalmado lang sa simula ay biglang nagbago nang maabot niya ang kanyang buong lakas at agad niyang inactivate ang kanyang Tai Yi Divine Art. Pagkatapos nitong paganahin ang kanyang Divine Art, ginamit niya ang teknik mula sa Yin Yang Sect Swordplay. Isang espesyal na teknik ang inilabas niya, ang tinatawag na Night Shadow Blade. Ginamit ni Ming ang kanyang teknik at isang malakas na slash ang pinakawalan niya sa unahan. Sa isang atake lang tumilapon paatras si Lu Fei at nahulog ang kanyang espada mula sa kanyang kamay. Habang nakahandusay sa lupa, hindi makapaniwala si Lu Fei, nagtataka siyang paano raw nangyari yun. Ginamit na niya ang kanyang pinakamalakas na teknik pero paano naging mas malakas pa rin si Ming kaysa sa kanya? Mula sa likuran ay tumalon si Ming, lumapag ng diretso sa ibabaw ni Lu Fei at marahas na inapakan nito. Sa lakas ng apak niya agad na dumago ang bibig ni Lu Fei at nawalan siya ng malay. Namangha ang mga nanunood, hindi sila makapaniwalang nangyari yun. Si Lu Fei ay isa sa mga Holy Son ng Swordpool Holy Land, ngunit natalo siya sa isang atake lang. May ilan sa mga disciple ng Holy Land na ayaw pa ring maniwala. Ayon sa kanila, mukhang gumamit si Ming ng madayang paraan para matalo si Lu Fei dahil kung patas ang laban, imposibleng matalo si Lu Fei ng ganoon lang. Hindi pa doon natapos si Ming, sinipa niya ang katawan ni Lu Fei at itinapon ito palabas ng arena. Lumapit siya kay Elder Lei at sinabi na dati pa niyang sinabi, wala ni isang disciple mula sa Holy Swordpool ang makakapasok sa listahang ito. May 4 pa raw na natitira, ngunit kahit tapusin niya ang mga ito, alam niyang hindi pa rin titigil si Elder Lei. Galit na galit si Elder Lei sa narinig niya. Sinabi niya kay Ming na maraming uri ng sword technique sa mundo, ngunit ang mga teknik ng Swordpool ay kakaiba. Malaki raw ang pagkakaiba nito sa mga teknik ng Yin Yang Sect at bawat disciple ng Swordpool ay may kanya-kanyang estilo at teknik. Sa sandaling yon, isang bagong disciple mula sa Swordpool ang tumalon papasok sa arena. Sinabi niya kay Ming na hindi alam ni Lu Fei kung gaano talaga kalakas si Ming, pero ngayong nalaman na nila ang tunay niyang lakas, handa na silang makipaglaban. Naniniwala raw siya na simple lang ang paraan para talunin si Ming, kailangan lang nilang baguhin ang kanilang teknik. Ang pangalan ng bagong kalaban ay Zhao Yi. Umabante siya habang umiikot ang kanyang espada at buong kumpiyansang sinabi na ipapakita niya kung gaano kalaki ang kaibahan ng kanyang sword skill sa kay Lu Fei. Ang espesyal niyang teknik ay tinatawag na Red Leaf 100 Blades. Habang sumusugod siya, sabay-sabay na lumitaw ang napakaraming espada na gawa sa enerhiya at kumalat sa kanyang paligid. Tahimik na pinagmasdan ni Ming ang kalaban at inamin sa sarili na tama si Master Lei, marami talagang teknik ang mga tao mula sa Swordpool. Ang teknik na ginamit ni Lu Fei ay naitaboy niya ng may lakas, ngunit ibang usapan ang laban na ito. Mahirap daw harangin ang lahat ng espada gamit lang ang kanyang sariling espada. May ilan siyang kayang harangin, ngunit tiyak na may ilan natatama sa kanyang katawan. Kahit nahihirapan, hinarap pa rin ni Ming ang pag-atake gamit ang kanyang espada at sinikap niyang pigilan ang mga ito, ngunit alam niyang hindi sapat yun. Naisip niyang kailangan na niyang gamitin ang kanyang espesyal na teknik at naghahanda na si Ming na gamitin ang kanyang astral step. Tumakas siya mula sa lugar na iyon upang makaiwas. Sa oras na yun, pinaikot ni Zhao Yi ang lahat ng espada gawa sa enerhiya at inilipat ito sa likuran niya dahil kaya niyang kontrolin ang lahat ng iyon. Sa pagsigaw ni Zhao Yi, sinabi niyang hindi makakatakas si Ming, kahit saan pa siya pumunta susundan siya ng lahat ng espadang iyon.
Ginagamit din ni Ming ang kanyang Divine Tai Art kaya't bago pa man damapo ang mga espada ay alam na niya kung alin ang tatama sa kanya. Kaya't agad siyang umiwas gamit ang kanyang flash step. Nagulat si Zhao Yi at napaisip na tila alam ng batang ito kung saan siya aatake. Bukod pa rito ang kanyang footwork technique ay kakaiba rin at pambihira. Napangiti si Ming habang sinasabi ang mga salitang lalong makakapagpagalit sa kalaban. Sinabi niya na kung yun na raw ang pinaka-special na teknik ni Zhao Yi ay nakakahiya naman dahil ni hindi man lang nito nadungisan ang kanyang damit. At inakala pa nitong mapapatay siya gamit yun. Dagdag pa ni Ming na marahil ay panahon na upang palitan ng mga taga-Sword Pool Holy Land ang pangalan ng kanilang sekta dahil ang kanilang mga teknik sa espada ay sadyang napakahina. Galit na galit si Zhao Yi sa narinig at sinabi niyang dahil kay Ming ay mapipilitan siyang gamitin ang kanyang natatanging teknik. Iniisip niyang hindi niya sana gagamitin ito rito dahil itinabi niya ito para sa mga darating na laban lalo na sa mga mandirigma ng Tungtian Temple. Ngunit para mapanatili ang dangal ni Master Lei wala siyang magagawa kundi gamitin ito ngayon. Ibinagsak niya ang kanyang espada sa lupa at pinira-piraso. Nabigla ang mga nakamasid na disciple at nagtanong-tanong kung bakit winasak ni Zhao Yi ang sarili niyang espada dahil ilang taon na raw niya iyong ginagamit sa pagsasanay. Ngunit lalo silang nagulat nang makita nilang hindi lang pala niya ito sinira kundi nilagyan pa ng kanyang sariling dugo ang bawat piraso. Nakita nilang tila mapapahamak na si Ming ngayon sapagkat sa bawat hakbang ng kalaban ay kapahamakan ang kasunod. Habang pinagmamasdan ang mga sandali iniisip ni Zhao Yi ang gantimpala. Kahit hindi siya napasama sa rangkang ng Red Dragon list dahil sa paglabas ng kanyang ultimate technique nang maaga makakabawi raw siya kung matatalo niya si Ming at makukuha ang 10 million martial coins mula kay Elder Lei. Sa pamamagitan ng pagsasanib ng kanyang dugo at lakas ng ki pinaikot niya ang mga piraso ng espada patungong kay Ming. Lahat ng maliliit na piraso ay naging tila buhay na mga espada, ngunit sa pagkakataong ito ay mas malakas dahil pinatibay ng kanyang dugo. Sa bawat lugar na tinatamaan ng mga ito sumasabog ang kapaligiran, nahihirapan si Ming na iwasan ang mga ito. Ayon kay Zhao Yi palagay niya ay muling gagamit ng flash step si Ming para umiwas. Ngunit ngayon hindi na siya makakatakas. Sisiguraduhin ni Zhao Yi na wala ni isang sulok sa arena na maaaring pagtaguan ng kanyang kalaban. Ang iba pang mga disciple mula sa Sword Pool ay nagsimulang maging kumpiyansa, ayon sa kanila malaki ang tsansa nilang manalo ngayon. Dahil na-activate na ni Zhao Yi ang kanyang ultimate move bawat segundo ay libu-libong espada ang bumabagsak at hindi raw makakaligtas si Ming sa ganitong uri ng atake. Ngunit iniisip din ni Ming ang susunod niyang hakbang. Sinabi niya sa sarili na kung gagamit siya ng flash step o illusionary step delikado pa rin. Sa dami ng espada sa arena kahit saan siya tumapak ay maaaring tamaan siya, kaya't napagpasyahan niyang gamitin ang kanyang astral step. Ang astral step na kilala rin sa tawag na micro step ay isang espesyal na galaw. Kapag dumarating na sa kanya ang atake bahagya lang niyang ginagalaw ang katawan upang makaiwas, isang teknik na hindi kayang matukoy ng ordinaryong mata. Mga Lods, please paki-hit ng subscribe button at like, at paki-share na din ang ating mga video. Maraming salamat po sa pagsuporta ng aking channel.